actually, no, may iba pa ba tayong mga bago? Yan, medyo nabubulol ako ng konti. May iba pa ba tayong mga bago na kasama dito? Yan, so parang wala na rin, no? Tama po ba? Okay, so anyway, so alam ko naman ready na ang lahat, no? Kasi alam ko papasok na yung speaker natin, no? So grabe, nag-prepare pa yun. Tama po ba? So para ma-share yung kayong knowledge and wisdom sa ating lahat. Tama po ba? Kasi hindi basta-basta po yung ating speaker ngayong gabi. Diba? Kasi maganda rin yung background niya and at the same time, syempre, imaginein mo, isa na rin sa kumikita ng malaki sa ating company and nagbago ang buhay ng 360 degrees dito. Okay? So syempre, bago tayo mag-start ng ating gathering, okay? So mas maganda na para mas maging organized po, okay, yung ating gathering for this night. So magkaroon tayo ng konting Zoom rules and ethics. Okay? So mag-share screen na ako saglit. Yan. So yun po yung ating Zoom rules and ethics. Yan, okay. So okay lang ba? Pa-type 4 muna sa ating chat box kung ready ka na. Yan, okay. And sa lahat po ng magta-type 4, yan po yung may 15 accounts this week. Okay, yung matagal nyo nang pinagpe-pray, tutuparin na ng Panginoon, hindi bukas kundi ngayon na. Diba? Okay? Yan, si Sir Billy. Si Sir Billy yung unang makaka-receive ng matagal niyang pinagpe-pray, sunod si Mentor MC, no? Yan, so magta-type na rin ako. Kasi ako gusto ko syempre na yung matagal ko na pinag-pray, whether financial man yan, diba? Good health, diba? So, or other tangible or intangible na bagay man yung hiling mo, diba? So, alam ko, tutuparin na yun ating mahal na Panginoon. So, God bless sa ating lahat. Lalo na syempre, no? Diba, sa ilang months na lang po, Pasko na. So, na-play kanina yung video, kaya may remind ka talaga, diba, na yung na ilang months na lang po Pasko na. So, advance Merry Christmas po. Okay, and then at the same advance Happy New Year sa ating lahat. Okay? So, anyway, so yun. So, actually, ayan, so, so alam ko na nakapasok na yung ating malupit na speaker for this night. Ako sobra ako na motivate. Yan, at the same time syempre na alam mo yun, ako talaga so offline days, 'di ba, nakita ko na 'to, 'di ba? And at the same time, ng tao na 'to talaga sobrang lupit eh. Kasi imaginein mo, 'di ba, yung ating speaker for this night, so he is a former seafarer. 'Di ba? Tama ko ba? Kasi may tayong makasama dito ng mga ating mga seafarers din kagaya ni Sir Chris, tama po ba? Na-imagine mo, 'di ba, so yung profession niya maganda din yung profession niya, 'di ba? Kasi alam naman natin, 'di ba, normally para kumita ka ng malaki, 'di ba? Ang kailangan mong gawin? Number one, syempre, yun isa sa mga number one options eh. 'Di ba? Yung magbarko po tayo. Okay, actually marami nang po kumikita talaga ng malaki diyan. 'Di ba? So kaya nga ako saludo po ako sa mga kasama po natin ng mga seafarer eh, 'di ba? Na-imaginein mo na nagsa-sacrifice, 'di ba, na makasama yung mismong family po nila,
'Diba? Okay na may mga time na mga special occasions, 'diba? Hindi nila makasama kasi imagine mo, 'diba? So ilang months po sila na nasa barko. And at the same time, syempre, 'di ba? So nag-sacrifice na sa mga precious moments, the birthdays, 'di ba? Okay? Reunions, 'di ba? Na kung saan syempre, 'di ba, na kapag na minsan pag nakauwi sa Pilipinas, 'di ba, mga ilang weeks lang, 'di ba? Or may mga time din talaga na mabilis lang, sasampa na ulit. Tama po ba? So itong taon to kasi imaginein mo, 'di ba? So for how many years din syempre, 'di ba, nag-ano siya na nasa barko po siya, 'di ba, nag-sacrifice. And then syempre kumikita din sa mismong barko, 'di ba, ng malaki. Pero imaginein mo, 'di ba, na yung kinikita niya doon, kinikita na rin niya din dito. Ang magandang part, mas malaki na yung kinikita niya dito sa Pilipinas. And ang magandang part pa, syempre, imaginein mo, 'di ba, na kung nasa barko siya before, 'di ba? So na-sacrifice niya yung time na makasama yung family niya. Ngayon po, araw-araw niya nang kasama. Tama po ba? Yung mga Pasko na nawala, ngayon po halos araw-araw Pasko. Actually, pwede naman eh. Tama po ba? Diba? So, kumbaga, kaya ako sobrang saludo ko sa tao na to, no? Kasi, and at the same time, syempre, one of the international top earner po ng buong company naman natin. Tama? One of the millionaires club ng ating company, di ba? And at the same time, property achiever kasi alam ko sobrang daming properties na naipundar nito. Diba? Car achievers, diba? And at the same time, syempre, in terms of result, grabe. Diba? So, kumbaga, talagang may napatunayan na. So, kaya ang akin lang, so prepare po tayo, no? So, maging open mind and open heart po tayo sa mga bagay na i-share niya, especially yung mga words of wisdom na i-share niya po sa ating lahat. Okay? Kasi one thing is for sure po, di ba? Hindi po masasayang ang oras natin. Okay? Kasi syempre, di ba? So, lahat po tayo matututo at baka ito lang kailangan natin lahat or kailangan mo para makuha mo yung resulta na gusto mo. Tama ba? Okay? So check ko lang din kung nandito na siya. Yan. Yan. So check ko lang, no? Ayun, okay. So yun. So ayun, nakita ko na siya na nasa loob na ng ating Zoom. Okay? Yan, okay. So yun. So syempre guys, okay lang ba? Ano muna, inhilix sale ko muna. Kasi ipapakilala ko na. Okay, yung ating speaker for this night. Yan, no? Inhilix sale ka muna. Yan, okay. Din natin ayusin muna po mo. Diba? Okay, yan, okay. So, syempre, alam ko nag-prepare po itong tao na to. And at the same time, again, so marami tayong matututunan sa kanya. So, paano niya nagawa, paano siya kumita ng malaki, at paano nagbago yung buhay niya. So, hindi ko na mapatagalin pa. Without further ado, guys, let's warm welcome ang ating speaker for this night. Okay? Coach Zacchaeus Artadio. Hello, hello, hello. Grabe, ang lupit ng intro nun ah. Kunti na lang, sasayaw na ako dito eh. Yan, so maraming salamat po, Coach Edmond, sa yung pag-intro sa akin. At syempre, bago po ako magsimula, syempre magpasalamat po ako sa ating pinakamalupit at poging mayaman na ating grand mentor. No? So, rinig po ba ako? Okay naman, no? Okay naman po yung mic ko. Okay naman yung mic ko, no? So, dinigable. Dinigable ba, guys? So anyway, good day, good evening, at saka good morning po sa lahat ng business partners natin, no, sa Team Spartacus. Diba, isang napakalaking pribilehiyo na maimbitahan tayo makapag-share sa grupo ng Spartacus sa ating mabuting kaibigan natin sa malupit at pogi na mayaman pa, di ba? Sobrang bait po niya ng apply nyo, no? So talagang magaguide kayo niyan, dami ng pinayaman yan eh. Di ba? So mentor, payamanin mo naman ako. Dami ng pinayaman nito eh, di ba? Swerte nyo kasi syempre, di ba, binigyan talaga kayo ng oras ng mga mentors natin, mga leaders natin ng bawat team. 'Di ba? So, ayan, so tama po yung pagpakilala sa akin ni Coach Edmond, no? Isa po akong seaman. Tama. Tapos yung medyo pangalan ko nga lang po, medyo normal na intindihan ko na kasi ever since talaga nung nag-aral ako, wala talagang nakabanggit ng tama diyan eh. 'Di ba? So, ano ko na lang eh. Sabihin ko na lang, Chiquias Artajo po ako. Ayan, so yung pangalan ko is, nickname ko is Wendell. Sa Facebook ko naman, Wendred. 'Di ba? Sa totoo lang, hindi ko nga alam kung babaguhin ko ba yan kasi pinag-iinitan na ako ni Apre. Pinag-initan ako sa name ko na Windred. Ang Windred kasi ano yan,
Pangalan ko yan sa basketball liga namin doon sa ano sa amin sa Gensan. Matagal ko na yung ginawa yung Facebook ko, 2010 pa yan, Windred na talaga yan. Kaya naisip-isip ko kung babaguhin ko to. Matagal na to eh. Kasi nagka-friend lang kami ni Mentor Ray sa Facebook. Ano lang, 2020. Kasi siyempre online na eh. So dati kasi offline naman, magkikita, magkaka-text naman. Pero hindi kami masyadong nagagamit ng Facebook eh. Kaya nung pumunta kami doon sa resort, 'di ba? Nakapunta na ba kayo doon? For sure, nakapunta na kayo doon. Ang ganda, 'di ba? 'Di ba? Sabi niya sa akin, "Oh, hindi pala tayo friends sa Facebook, 'di ba? Ngayon lang." Sabi ko, "Oo nga, no." 'Di ba? So hindi niya ako nakita na Windred na talaga yan nung nag-start ako sa Uno. So tama po 'yon, isa po akong seaman. 'Di ba? Meron po ba tayong mga kabarong seaman dito? Ang dami talagang magaganda at pogi dito sa grupo ng Spartacus. Mana talaga sa mga mentors eh. Lalo na yung upline John Mill, 'di ba? 'Di ba? Sobrang ano na eh, sobrang gustong-gusto ko nang sumabay diyan sa motor nila eh, 'di ba? Ayan, diba? Sa sobrang ano, isa din 'yan sa mga pangarap ko yung big bike, guys. 'Di ba? Di baling maliit ako basta may big bike ako. 'Di ba? So ngayon kasi marami pa akong binabayaran, marami pa akong inaasikaso. Syempre malaki yung family natin. 'Di ba? Tsaka may sariling family na rin ako. So kahit papaano at least nakatulong ako sa kanila. 'Di ba? Ang importante, 'di ba? Masaya, 'di ba? Hawak mo yung oras mo. Tama po 'yun, 'di ba? Hawak mo yung oras mo. Kasi sa barko kasi, ewan ko lang kung may mga nagbabarko. Meron po ba tayong mga nagbabarko dito? Shoutout po ako sa mga seaman ha. So kapit lang, no? Maalat-alat pa rin yung dagat. Kailan kaya tatamis yan? 'Di ba? Sorry guys ha, ano ako, mahilig akong tumawa ganyan kasi gusto ko lang kasi chill lang eh, masaya lang. Enjoy lang natin, 'di ba? So yung iba busy siguro to kasi hindi nakapag-online eh, ay nakapag-on cam eh. Pero okay lang kasi at least importante nandiyan ka, 'di ba? Sana lang na makapag-focus ka, 'di ba? Kasi napaka-importante din yang mag-on cam ka para at least 'di ba masanay ka kasi ako kasi dati laging nagti-training ako, talagang nag-o-on cam nung simula yung online talaga, on cam talaga tayo kasi syempre kailangan nating matuto, 'di ba? Pero kung busy ka talaga okay lang, 'di ba? Kasi at least naandiyan ka naman, 'di ba? So at least importante may matutunan ka, may mapupulot kang aral. So anyway, magsi-share lang naman po ako na sana marami po kayong matutunan mula po sa share ko. 'Di ba? So sana magsilbing ano sa iyo to, inspiration sa mga nagsisimula lalo na yung mga bago, 'di ba? So mag-share screen muna tayo, guys. 'Di ba? Sana ba 'to? Ayan. Share screen muna tayo. Ayan, kita na ba? Wait lang. Ayan. So ayan, kita na. So ayan guys. So ayan po ako. Isa po akong seaman. Wait lang, iangat ko lang 'to. Ba't nandito 'to? Ayan. So, isa po akong seaman, totoo po yan, seaman, di ba? Huwag nyo lang dugtungan, alam ko na yung dugtong eh. Si Ai kasi yung palsimuno nun eh. Basta seaman po ako, matinong seaman. Diyan mo lang nakakilala. 'Di ba? So basta mababait kami niyan. Kasi naiinis kasi ako sa iba, 'di ba? Pag nakarinig ng seaman may dulo, may dugtong eh, si manluloko daw. Actually, ang mga seaman yan yung madalas niloloko ngayon, 'di ba? Kasi sila yung may pera, sila yung may trabaho sa ibang bansa eh. Nasa barko lang yan sila eh. Pero hindi naman lahat, no, 'di ba? So yan kasi baka mamaya isipin nila yung mga partner ng mga seaman yun yung nagloko. So hindi naman lahat. Ano naman no, depende naman yan sa sitwasyon. Basta ako, seaman ako, walang makakapigil doon. 'Di ba? So kabaro natin diyan ha, shout out ako diyan. So sana padamihin pa natin yung mga kabaro natin sa Uno, no? Kasi syempre lahat naman dito kumpleto na yung profession natin eh. Kahit saan ka all walks of life nandiyan na, kumpleto na. So masaya lang at least makikita natin na, 'di ba? May mga seaman din tayong mga kapatid na kumikita, 'di ba? Actually marami naman na paramihin pa natin. Kasi sa totoo lang, kwento ko lang ng konti guys no, bago ako mag-start talaga sa PowerPoint ko. Saglit lang naman yan. Mahirap talagang mahirap talagang, ewan ko lang ha, sa iba kasi nag-i-enjoy na lang sila eh. Pero
sa ako kasi experience ko sa pagbabarko, di naman ako tumagal doon. Kasi wala talaga akong balak tatanda doon. Kasi ayoko tumanda doon eh, di ba? Kasi nakikita ko, nung nag-aral ako, ginalingan ko naman, di ba? Nagsunog naman ako ng kilay, pati yung kilay ng kapitbahay ko, sinunog ko na rin. Di ba? So hindi po ako matalino, no? So kumbaga, hindi din ako studious, pero kaya naman nating makipagsabayan, no? So, simula elementary, high school, wala akong honor, 'di ba? So, sabi ko nga hindi ako matalino. Pagdating ng ng college, ayun, kahit papaano nakapag-scholarship tayo, 'di ba? Nagulat nga ako, bigla akong tumalinong konti doon, 'di ba? So, ayun, kailangan ka kasi siyempre na-realize ko na rin na ito na yung final stage na college na to. Kailangan ko nang magkaroon ng magandang magandang takbo ng natin kasi yung elementary kasi laro-laro lang tayo niyan eh. High school naman puro lang yan jowa-jowa eh, di ba? Ayun, nandyan lahat ng first love eh, di ba? So wala masyadong plano. Ayaw ko rin mag-honor kasi nakikita ko rin kasi pasintabi po sa mga nag-honor ha. Believe ako diyan sa inyo. Ayaw ko lang mag-honor kasi dati kasi pag first honor ka, pag Magic 5 kayo nga sinasabi nila. Ikaw yung laging nagsusulat sa whiteboard eh, sa blackboard, 'di ba? Na familiar kayo doon. Kwento ko lang ha, baka makarelate kayo. Kaya ayaw mag-honor. Kasi bakit ikaw lagi utusan eh. Eh gusto ko yung masaya lang eh, 'di ba? Kasama ko mga tropa. Nung college naman, medyo nagseryoso na ako doon kasi syempre, sabi ng mga professor namin na kapag hindi ka maayos mag aral diyan, hindi ka makakakuha ng libreng ng company kasi may mga dumadayong mga company, mga ibang bansa, di ba? Marami yan sila. Magdadayo yan sa school namin, tapos magpa-exam, mag-interview, talagang sasalain ka pag nakapasa ka, pag okay performance mo, yung grado mo, ayun, scholarship ka nila. So, all scholar talaga yon, sila gagastos niyan. So, kahit papano, di ba, naka-scholar tayo, di ba? So, tatlong company yun eh, na pinagpipilian ko lang. So ayaw ko talaga sa magsaysay yung recent talagang company ko. Gusto ko sa sa ISN or sa Marlo kasi maganda talaga income. Marlo kasi bagsak ako sa height kasi 5'3" lang ata ako that time. Ewan ko lang kung 5'4" na ako, siguro sa buhok ko na. 'Di ba? Hilutin na lang natin. Wala, pinanganak tayong ganito eh, 'di ba? So tanggapin natin. So yun, bagsak ako dun sa height sa Marlo kasi meron silang height requirement talaga minimum 5'4". Hindi ko alam kung bakit di pa ako 5'4" nun. 'Di ba? So yung ISN naman, last exam at interview, di ako naka-attend. So ikis na kaagad kasi sensitive sila eh. Ganun sila ka piling-pili nila talaga nila yung mga yung mga patrabahuin sa company nila. Kailangan magaling, 'di ba? Kailangan madiskarte, matalino, ganun sila eh kasi negosyo nila yun eh. 'Di ba? So sa pinakaayaw kong company, doon pa ako napunta. Pero siguro naniniwala naman ako na meron talagang bagay na talaga sa'yo, no? Nakalaan sa'yo. Siguro kung hindi naman ako sa magsaysay na punta, di ko makikilala yung taong nag-invite sa akin dito nung nag-introduce sa akin sa ganitong business. Diba kasi ang nag-introduce sa akin business na to, manager namin sa training agency. Diba? Kilala ni Upline John Mel yun. Malupit yun. Diba? Babae yun, pero malupit yun. Diba? So, yun yung sa akin, nag-introduce sa akin sa business. Una, ayaw ko. 3 beses ako na dito guys, na-introduce sa ganitong business. Ayaw ko kasi nga, syempre, marami ako naririnig na kakaiba eh. 'Di ba? Sinasabi dito na hindi daw totoo, ganyan, scam, mga ganyan-ganyan, pyramiding, mga ganyan. Pasintabi po sa mga bago ha, yun po yung narinig ko talaga nung una. 'Di ba? Nauna lang daw yung kumikita, ganyan. So, syempre, pangit yung information na dumating sa akin kaya nung unang introduce sa akin ayaw ko kaagad, syempre pangit eh, di ba? Tapos that time nung unang inintroduce sa akin 7 pa kaming magtropa magkasama, puro kalukuhan. Di ba? Sa Gensan time, di ba, na invite kami dun sa office, tawa lang kami ng tawa kasi puro kalukuhan yung siyempre 7 ba kami magtropang magkasabay. Diba? So wala, puro kalukuhan lang kasi nakapokus sa pagbabarko eh. So ayun, hindi ako sumali. Pangalawa, hindi rin ako sumali kasi mayroon ding taga-bulong sa akin noon, best friend ko. Simula elementary hanggang high school. Sabi niya sa akin, hindi yan maganda. Oh, naniniwala naman ako doon, di ba? Sabi ko, tropa ko eh. Sige, wala muna, focus ako sa barko, di ba? So pagka pangatlo, nung nakasakay na ako, naka-experience na ako ng hirap, di ba? Akala ko kasi, masarap naman magbarko, no? Okay naman siya. Pero ang isa sa mga, sorry pasintabi po tayo sa mga nagbabarko, no? Kasi ito yung experience ko eh. Ang pinakaayaw ko lang doon, yung kadugo mo, kapinoy mo, yun yung babalasuba sa'yo doon.
So biktima po ako ng ano ng abuse talaga. Hindi naman matinding abuse, yung pagtripang ka kasi ang mga kasama ko doon sa barko mga 6-footer. Ako lang yung 4-footer. De 5-footer doon. Ang tatangkad nila. So, mapakruwi siya kasi mixed crew kami. AB namin, basta lahat ng PT officer, mga ano na yan, mga Pilipino na yan lahat. Mga buson, simula sa buson hanggang pababa. Ayun, alam mo yun, Pilipino dapat kasangga mo. Yun pa yung maninira sa'yo, di ba? Ang mga katropa ko ba doon, ibang lahi pa, nagkakaintindihan. Pero experience ko kasi doon. Actually, marami din akong mga naririnig na ganyan kapag first timer ka, 'di ba? Talagang susubukin ka, 'di ba? Ganon. 'Di ba? Maraming mga kwento kaya isa sa mga ayaw ko doon. Pangalawa is hindi ko gusto yung masyadong matagal yung stay ko doon sa pagbabarko kasi nga maraming nagbabarko 40 years. 40 years nang nagbabarko still wala, meron namang lupa, meron namang bahay, meron namang kotse, pero walang malaking oras sa family. 'Di ba? So nagkwento po ako sa inyo guys kasi bakit po ako nag-business kasi syempre makikita mo na yung future mo dun sa mga taong mas matagal na sa'yo eh. 'Di ba? So, yun yung nakita ko. So, sabi ko, medyo malaki masyado yung sakripisyo na ibibigay mo dito pag tumagal ako. Pangatlong ayaw ko is yung nung naintindihan ko na yung business talaga maganda, is iba pala kapag malaya ka yung wala kang boss. 'Di ba? Isa yun sa mga dahilan kaya ako nag-join talaga. 'Di ba? So, yun, pagka-join ko may duda pa ako. Aalinlangan pa ako. So, syempre, kasi wala naman akong ideya sa ganitong business eh. At the same time, 'di ba, marami akong mga narinig sa mga ganitong business. Pero ako naman kasi, more on positive naman ako nakafocus. So, good thing na imbitahan ako doon sa Ortigas that day, 'di ba? Sa Ortigas, nagulat ako, sobrang daming tao, daming mga sports car, daming mga kumikita ng malaki. So na-encourage lang ako sa kanila, 'di ba? May mga bata doon, estudyante kumikita ng malaki. So doon ako nag-decide, 'di ba? So wala po ditong pumunta sa business natin sa Uno na bigla lang na wala pong sponsor, kung wala pong nag-invite or wala pong nagpasali. Lahat po sa atin dito may nagpasali. 'Di ba? Hindi ka pwedeng pumunta sa office na pumunta ka sa office, hindi ka na introducean, hindi ka na nabigyan ng ideya dito. Walang gano'n na bigla ka lang sasali, wala. Kailangan talagang ma-invite ka. Kaya ang swerte natin na napunta tayo sa ganitong klaseng opportunity. 'Di ba? Actually, fresh lang tayo noon, no? Simula ay nung kahapon, 'di ba? Training International Convention natin kahapon. Sino yung nandun? 'Di ba? For sure, pag nandun ka, grabe, sobrang nakaka-amaze. Talagang ang dami mong matutunan. 'Di ba? May mga nag-share doon, 'di ba? Mangingisda, 'di ba? Manager, merong mga balut vendor, 'di ba? Ang daming mga nag-share na malulupit, 'di ba? So, talagang pag nandun ka talaga, ma-amaze ka, lalong-lalo na kapag nandun ka sa live. 'Di ba? Iba pa rin sa live. Maganda din naman kung nasa Zoom ka, pero iba pag nasa live ka. 'Di ba? Makikita mo yung mga malulupit na mga mentors na talagang ma-amaze ka, 'di ba? Makikita mo sila upline doon. 'Di ba? Si Abjan Mil, wala pa kapugi niyan, 'di ba? 'Di ba? Makikita niyo na sa personal 'yan. Marami pang iba, ma-amaze ka, makapagpa-picture ka, 'yun yung maganda. So, for sure naman yung mga naka-attend doon, marami kang natutunan. Doon lang ako na-amaze, guys. Para lang din ako nakapunta doon ng ganun. 'Di ba? Tapos nagulat ako na ang daming kumikita dito, ganyan. So napukaw yung interest ko sa sarili ko. Sabi ko, mukhang maganda talaga 'to kasi ang dami. So hanggang sa nakita ko yung presentation na ganito lang pala yung gagawin, 'di ba? Ang presentation namin noon, guys, grabe ang lupit. 'Di ba? Magsimula ka ng talagang matatapos ng 4 hours eh. Ang tagal. 'Di ba? Pero syempre, galing ako Ermita, tapos Ortigas 'yon. 'Di ba? Hindi naman ako nagmamadali kasi sayang yung biyahe, sayang yung oras, so nag-stay na ako. 'Di ba? Hanggang sa umabot kami ng madaling araw noon. Yun po yung way ng dati. Pasali, sobrang talagang proseso, 'di ba? Sobrang tagal. Pero kwento ko lang sa inyo bakit ako kasi nga syempre na-amaze ako eh. Napukaw, sabi ko, bata pa 'to.
'Di ba? Estudyante pa kumikita ng malaki habang ako nagsisiman na ako, 'di ba? Ang dami ko ng pinagdadaanan. Pero bakit siya may kotse siya? 'Di ba? Ba't siya kumita ng ganyan? 'Di ba? So dapat kung may kotse siya, ako 'yun kasi bakit graduate ako eh. 'Di ba? So na-amaze ako kaya noon tiningnan ko ulit kasi wala akong naintindihan doon sa orientation guys eh. Tiningnan ko siya ulit tapos in-explain sa akin ng mabilisan. Sabi ko, ganun pala 'yun. 'Di ba? So nag-decide ako. So ang good thing doon, 'di ba? Wala din akong pang-join, 'di ba? Doon ako na-amaze sa sarili ko na parang na-insulto din kasi tinanong ako eh, "Sir, may pang-join ka na ba?" Sabi ko, "Wala eh." Patay, wala akong pera eh. Sabi niya sa akin, "Anak ko sir, dapat mo talagang gawin 'to kasi 'di ba, imagine mo graduate na tayo, sabi mo nga nakasakay ka na, nakapag-barko ka na, pero still problema pa rin natin pera, 'di ba? Tapos tinanong pa yung edad ko, 'di ba? Sabi ko, naku po, yari, tama no. Wala pa akong umabot na ako sa ganitong edad, wala pa akong pera. So, kumbaga, sa iba 'yon, magagalit ka. Ako naman, parang tinanggap ko yung totoo naman eh. Tama eh, no? Bakit ako nakapag-graduate tapos still na wala pa rin akong ipon? 'Di ba? Doon ako na-challenge. Doon ako nag-decide na sige, gawin ko na 'to. Kasi maganda naman, mukhang masaya. At least na naman talaga, masaya naman talaga siya. 'Di ba? So ayan na, para maniwala kayo yan, graduate po ako niyan ng Seaman, 'di ba? So ayan, nakasakay na rin ako. Training ship namin 'yan sa Magsaysay. So marami kami diyang marami kami diyang mga trainings, exams, physical exams, tsaka validation ng dapat magaling ka talaga diyan, hindi lang sa academic kundi lahat na. So ang kalaban mo diyan, Indian, 'di ba? Mixed crew kasi kami, naglalaban-labang kami diyan kung sino yung mag-top 10. Kung sino yung top 10 diyan, yan yung pinaka uunahing papasakayin, 'di ba? So ang kagandahan diyan, nakasabay naman tayo diyan, nasa top 7 tayo. Pero hindi ako magaling, no. Kumbaga, high school, elementary, hindi ko tinodo. Dito ko na siya tinodo kasi sabi ko, kitaan na to ng pera eh. Life, na to eh. Kumbaga, ito na yung laban ng buhay eh. So, diyan ako nag-aaral talaga ng maayos kasi wala kaming ibang ginawa diyan. Nasa loob lang kami diyan eh. 'Di ba? Ang itim-itim namin kasi sunog na sunog kami diyan. Biyahe kami Singapore, biyahe kami Japan, ganyan. 'Di ba? Tapos tawiran papuntang madalas kaming nakatambay sa may Singapore at saka Pilipinas. Sobrang init. 'Di ba? So yan, nakikita nyo may Japanese, mixed crew po yan. So naglaban-labang kami diyan. So sa awa ni Lord nakasabay, 'di ba? So ayan na yung time na na ako niyan, na ako niyan, nasa Pilipinas na ako niyan, nakatambay na ako diyan mga siguro 1 month, 2 months na ako diyan. Mag 3 months na. Kasi nga nagantay ako ulit ng sakay, tapos may inaayos kaming exam para sa pang-official, next slot ulit. Yan. Yan po dyan po ako nakatira before, Ermita, Manila. Sa likod po yan ng Adamson, guys, kung sino po yung nakakaalam, 'di ba? Maraming mga seaman din diyan kasi mga boarding house yan eh. 'Di ba? So, kaya mga kasabayan ko, mga seaman yan, yung iba factory worker, yung nakita mo yung dalawang babae, 'di ba? Mga factory worker yan, kasama namin sa bahay. Yan po yung bahay na 50 yung laman. 'Di ba? Ilan ba kwarto niyan? Isa, dalawa, tatlo, apat. Apat lang kwarto niyan, guys, pero grabe. 'Di ba? 50 yung tao diyan. 'Di ba? Bed spacer po 'yan na may kasama pang surot. Diyan po ako naka-stay dati. Wala eh, walang income kasi syempre kakaumpisang sakay pa lang eh. So 'yan, yung mga lahat ng nakaupo diyan maliban sa akin, negative po 'yan lahat. Yung dalawa sa likod ko, 'yan lang po yung sumali, 'di ba? At naging leader ko rin. 'Di ba? So yung mga nakaupo na diyan ng mga pinagtatawanan kami diyan, 'di ba? Kasi baka kasi ikaw kinento ko siya kasi hindi dahil sa ini-negative kita. Yan po yung pinagdadaanan namin bago kami nakarating sa anong meron kami ngayon. Kasi baka kasi mamaya na-reject ka, marami kang mga kaibigan na umaayaw sa negosyo mo, okay lang yun. 'Di ba? Ang importante, alam nilang nagnenegosyo ka. Kahit pagkantsawang kanila, pagtawanan kanila, okay lang yun. 'Di ba? Importante focus ka lang dun sa goal mo. So yan, maraming nagtawa sa akin, 'di ba? Sinabihan pa ako ng babae na yung nakatayo, katawang lalaki pa ba yan? Kasi wala na kami noon eh. Kumbaga pagkasali ko talagang niratrat ko na siya eh. Kasi nag-decide ako na ayoko nang bumalik sa barko eh. Sabi ko, wala din naman kahit magbarko ako. Na I'm not against sa mga nagbabarko ha. Part-time mo lang kung mag-part-time gusto mo. Ako kasi nakita ko na kasi yung kinabukasan, 'di ba? Nakita ko na yung bukas na ganun din pagkatapos mong magkaedad ka ng 60.
'Di ba? 20 ka nag-start ng barko kasi 20 ako noon eh. 'Di ba? Tapos ano, 40 years. 'Di ba? 40 years kang magbarko. Tapos after ng 40 years, 'di ba? Pagka nag-retire ka na, anong gagawin mo sa pera mo na naipon? Kung nakapag-ipon ka, kung wala, malas 'yun. Kawawa ka doon, 'di ba? Kung nakapag-ipon ka, dapat lang 40 years 'yan eh. 'Di ba? So, anong gagawin mo sa pera para hindi maubos? Magnegosyo ka. Kasi 'di ba? Parang inintay mo pang maubos yung oras mo sa trabaho, 'di ba? Sa work na 'yan, kakainin yung buong lifespan mo, yung buong halos kalahati ng buhay mo diyan, 'di ba? Or sobra pa nga. Or kalahati kung aabot ka ng 80, 'di ba? So, sayang, magnenegosyo ka lang din naman, 'di ba? Kaya ako nag-decide. So, 'yun, maraming nagtawa sa akin, 'di ba? Sinabihan niya ako na katawang lalaki pa ba 'yan? Ang payat mo na, tigil niyo na 'yan, 'di ba? So, siya ay high school graduate. Hindi ko naman siya diniscriminate pero sa isip ko, sabi ko, hindi ako maniniwala dito kasi unang-una, pagdating sa academic, lamang ako eh. Pangalawa, may pangarap ako eh. Ba't ako magpapatalo dito, 'di ba? Kasi normal guys na marami talagang magdi-discourage sa inyo. Sobrang dami niyan, kamag-anak nyo, kapatid nyo. Naman may asawa ka, isa pa 'yan, 'di ba? Pero wag mong awayin, 'di ba? Sila kasi di ko sila inaway, hinayaan ko lang sila. 'Di ba? Kasi may karapatan naman tao magsalita eh, depende naman sa kanila. Basta ang rule ko, wag lang akong personalin at pisikalin, 'di ba? Kasi diyan tayo alma. Pero kapag salita-salita lang, okay, chismis, okay, bahala ka diyan. 'Di ba? Wala ka namang parte sa buhay ko, okay lang, 'di ba? Pero normal 'yun, mapagdaanan mo. 'Di ba? Nakita mo 'yan, nakahawak ako sa kotse na 'yan, sa sports car. Lamborghini 'yan at saka Camaro. Ang payat ko diyan. Naghahabol ako ng FNF niyan eh. Kasi pagkasali ko talaga, niratrat ko na. 'Di ba? Kasi bakit ko siya sineryoso na? Kasi nga, yun nga, sabi ko, magninegosyo din naman ako pagdating ng time. Eh, mas maganda yung bata pa, magnegosyo ka na. 'Di ba? So, ayan, nilakasan ko lang yung loob ko. Tapos, ayan, unang nag-training ako, guys. Nag-training, sabi ng upline ko, sige, mag-training ka pagkasali ko, 'di ba? Training ka. So, isa sa mga narinig ko palagi sa mga training sa TAPS, One Mind, One Heart, sa mga shares, 'di ba? Sa mga naging successful, lagi itong nababanggit. Pansin nyo? O, sinong naka-attend kahapon, 'di ba laging yan din? 'Di ba kahit saan, kahit sinong tatanungin mo, mga nagiging successful sa negosyo natin. Yan lagi mong maririnig eh. Alam mo, nung nagsimula ako, nag-training ako, yan yung naririnig ko. Yes, upline, di ba? 9 liters lang yan eh. Di ba? 2 words. Pero alam mo guys, kapag naintindihan mo yan, at talagang isinasa puso mo yan, babaguhin ng buong buhay mo yan. Di ba? Marami kasing iba dyan na narinig, pinalabas lang sa kabilang tainga, hindi nila masyadong isinasa puso. Ako guys, sinapuso ko talaga yan. 'Di ba? Sinapuso ko 'yan kasi sabi ng mga trainers, 'di ba? Successful na sa negosyo, 'di ba? Na mag-yes up ka lang talaga eh. Talagang yes up ka lang ng yes up eh. Walang no up diyan eh. So in-apply ko lang siya, 'di ba? So makikita niyo mamaya anong nangyari sa akin, 'di ba? So in-apply ko lang siya kasi naniniwala naman ako sa salita na pag meron kang gustong puntahan or kung meron kang gustong marating, siyempre papakinggan mo yung mga taong nakarating na doon. 'Di ba? Huwag mong pakinggan yung mga taong hindi pa nakarating doon. Halimbawa, gusto mong yumaman, makinig ka sa mga mayaman or mga payaman. 'Di ba? Kasi example, 'di ba? Gusto mong maging doktor, nakinig ka sa tambay. O ano maituturo sa iyo noon? Suntukan lang yung alam noon at inuman. 'Di ba? Kung gusto mong maging lawyer, o makinig ka sa mga dalawa din 'yan. May lawyer na nakapasa sa board exam, meron ding lawyer na talagang wala. So syempre, pagka tanungin mo yung failure, ang sasabihin sa iyo, mahirap 'yan, 'wag ka nang mag-lawyer. Pasintabi po sa mga lawyer ha, sample lang 'to. Ay, mahirap 'yan, 'wag ka na diyan. Pero pag tatanungin mo yung mga successful na at mga malulupit na abogado ngayon, 'di ba? Ay, madali lang 'yan. Oh, 'di ba? Magkaiba, 'di ba? Parang ganito sa sa business natin, 'di ba? Pag tatanungin mo yung mga di pa kumikita, yung mga negative masyado mag-isip, 'di ba? Yung mga nag-quit,
'Di ba yung mga hindi dumidiretso, hindi naging successful sa ganitong negosyo, ang sasabihin sa'yo, daming negative. 'Di ba? Sandamakmak yan, 1,000 yan. 'Di ba? Ang dami sasabihin sa'yo, wala yan, hindi yan totoo. Ako, ganyan na. Galing kami dyan, di ako kumita dyan. Kasi bakit na-experience ko yan, guys? Kapatid at parents ko kasi, networker sila. Dati. Kaso nga lang, hindi ko alam kung anong pangalan, Excel ba yun? Tagal na yun eh. Ang founder nun, Taiwanese. So, nagsara din kasi ibang bansa eh. So, yun yung problema sa ganitong business dati. Maganda ngayon kasi nga talagang ang may-ari Pilipino talaga. 'Di ba? Nanggaling sa Pilipinas papuntang ibang bansa. Yung negosyo kasi dati ng mga ganitong dati is galing ibang bansa papuntang Pilipinas. Pag nagka-problema, close nila. So, yung time din na yon, hindi sila naging successful kasi siyempre mainipin sila eh, at saka hindi ko rin sila masisisi kasi ang dami nilang priority sa buhay nun eh. 'Di ba? 12 ba naman kami magkapatid, 'di ba? So buryong talaga parents ko nun. Tapos lahat kolehiyo, halos sabay-sabay. 'Di ba? Buryong talaga utak mo nun, 'di ba? Tapos yung kapatid ko, syempre may ibang plano din. So hindi sila nag-success. Sabi nila sa akin na, galing na ako diyan eh. 'Di ba? Galing na kami diyan, di naman. So hindi ako nakinig. 'Di ba? Kaya nga kinuwento ko sa inyo na may mga ganon, na may mga ganyang klaseng kwento. Pero kung papakinggan mo yung mga success, 'di ba? Yung mga yumaman na nila Apray, nila Upline John Mel, 'di ba? Upline John Lee, kapatid pa 'yan. 'Di ba? Magpamilya pa 'yan sila, 'di ba? So, kumbaga, kung papakinggan mo sila, lagi nilang sinasabi, madali lang 'to, gawin mo lang siyang i-enjoy mo lang. 'Di ba? 'Yun yung lagi mong tapos more on motivation, more on positive. 'Di ba? Dapat maniwala ka doon sa mismong makakatulong na ma-improve yung sarili mo. 'Di ba? Dapat doon ka mag-focus. Huwag kang mag-focus doon sa mga nagne-negative sa iyo. Wala talagang mangyayari sa iyo. 'Di ba? So ayan, so inattend ako ng mga trainings, 'di ba? Trainings ako ng trainings hanggang sa inano ko, talagang inabsorb ko lahat. 'Di ba? Inabsorb ko lahat. Talagang pag nag-training, nakikinig ako mabuti, nagsusulat ako. 'Di ba? Wala namang masamang magsulat eh. Kasi bakit? Siyempre, reference mo 'yun pagka gusto mo nang mag-review, 'di ba? Magagamit mo rin 'yan pag may grupo ka na, pag may tao ka na, 'di ba? So, yes, upline, tumatak sa akin 'yan, hindi lang sa isip kundi talaga sa kaloob-looban, sa puso at saka tagos sa buto 'yan. 'Di ba? So, nung nag-yes upline ako, syempre, sabi ng upline ko, mag-15 heads ka. 'Di ba? Ako nga, namumblema na nga ako dun sa isang account, 15 heads pa. So sabi ko, alam mo guys, kwento ko dyan sa inyo. Nung nakita ko yan, dumilim paningin ko dyan guys eh, promise. Kasi yung isa nga, hirap na nga ako eh. 'Di ba? Nagbenta pa nga ako ng, hindi ko sinasabing gawin nyo to ha. That is my experience. Okay? Nag-sacrifice pa ako ng cellphone nun at laptop. Tapos nung after kinabukasan, inexplain sa akin tong game plan na mas may malaking kitaan daw, 'di ba? Malaking kitaan sa mabilis na panahon. Sabi ko, sino bang ayaw nun? Lahat tayo nagmamadali, 'di ba? Kasi mas masarap talagang magtagumpay na bata ka pa lang eh. 'Di ba? Tulad ng nangyari sa mga batang successful na diyan sa uno, 'di ba? So ayan, diyan dumilim paningin ko. Sabi ko nga, hirap na nga ako sa isa, meron pa palang ganyan. Pero syempre, lagi ako naka-positive kasi naka-training na ako, tinuruan ako, dapat ganito, positive lang lagi. Kasi kapag negative, wala na. Negative na yon. Pag positive, at least solusyon yung hanapin mo, hindi puro problema. So solusyon, sabi ko maganda yan, sige. Anuhin ko yan, susundin ko yan. So ayan, nasunod ko na. Nakita nyo na, ayan na lahat, 'di ba? 15 headers po ako guys. Kasi kung gusto mo talagang kumita ng malaki, iba talaga pag 15. Lalo na ikaw, bago ka pa lang, naghahabol ka ng mga awards, 'di ba? Gusto mo top earner, gusto mo ng mga makasama ka sa mga awardings, for sure merong awardings yung grupo nyo, 'di ba? For sure. 'Di ba? So sa mga basic pa lang, pag naka-hit ka niyan, marami ka ng basic na ma-award. Dan sa amin kasi, meron kaming awards like Emerald. Ibig sabihin ng Emerald, 7 heads, Diamonds, meron 15 heads diyan. So diyan pa lang may mga awards ka na, at the same time may cheque ka na. 'Di ba? So, lalo na ngayon kapag nandito ka ngayon sa era natin, yung bagong era natin sa online, mabilis kasi bakit? Imaginein mo may awards ka na kagad, may cheque ka, sobrang bilis. Sa amin kasi dati, wala namang makakita sa awards namin kundi yung mga kasamahan lang din natin kasi sa office lang naman eh. Ngayon kasi mag-post ka lang. Ako kasi hindi ako mahilig mag-posting.
Nag-posting lang ako, nagsimula lang ako nag-posting 2021. Diba? Yung talagang business talaga. Kasi dati di talaga ako nagpo-post ng kahit anong nangyari sa buhay ko kasi gusto ko private lang. Pero kung ikaw yung tipong tao na katulad ko, baguhin mo na kasi kailangan magsunod ka talaga sa ano, sa trending talaga, sasabay ka para mabilis kang kumita. Kasi ako kasi, paniniwala ko kasi dati, gusto ko tahimik lang, ganyan. Ganun naman ako sa school, kahit sa bahay, tahimik lang. Pagdating sa exam, doon mo lang gulatin, doon mo lang, yung parang ganun. So surprise attack kumbaga. So yan, sinunod ko yan. Tapos ayun, nagulat ako, marami na akong awards, 'di ba? Lalong-lalo na kung naghahabol ka FNF. Yan, 'di ba? Meron bang naghahabol dito ng Fast and the Furious? 'Di ba? Isa 'yan. Isa 'yan sa pinaka-importante, multiple accounts. Awards, top earner, yung mga meron kayong kasabayan dito sa grupo nyo na grabe mag-top earner, 'di ba? Mahabol mo 'yan kapag ka 15 heads ka. 'Di ba? Maraming nagsabi sa atin, 'di ba? Naririnig nyo na pag nauna lang yung kumikita, hindi totoo 'yun. Kasi ako, sumali ako sa Uno, ilang taon na yung Uno. 'Di ba? Eh bakit nakahabol ako sa top earner? 'Di ba? Maraming nagsabi na yun nga, nasa taas lang daw yung kumikita. 'Di ba? Hindi totoo yun. Kasi bakit tingnan mo si maraming mas nauna diyan kay kay Chris Pasag yung official ngayon na top 1. Pero siya top 1 ngayon. Si Borneo, maraming nauna din dyan. Pero top 1, hindi. Depende siya kung paano mo siya seryosohin. At kapag seryoso ka naman, mas maganda mag 15 branch ka or 15 accounts ka. Yun talaga yan. Basta, nagkwento lang ako dito guys ha. Hindi naman ako namimilit. So syempre, sa'yo pa rin yung desisyon. Pero kung ako ang tatanungin mo, mas maganda maayos yung structure mo para wala kang pagsisisi sa huli. 'Di ba? So, ayan, hindi ako nagsisisi diyan kasi bakit binuo ko kaagad 'yan kahit walang-wala ako, gumahanap talaga ako ng paraan. More on solution po ako. 'Di ba? Hindi po ako naka-focus doon sa dahil sa wala akong pera, hindi ko na siya gagawin. Hindi ako naniniwala doon guys ha. Pasintabi po sa mga bago pa lang no. So, alam kong parang kokontrahin mo to pero naniniwala po ako na kapag may pangarap ka, hindi po dahilan na wala kang pera hindi mo na ituloy yung pangarap mo. 'Di ba? Tulad nito, coach, wala kasi akong pera pang multiple eh. Kaya wag na lang. Naku, mali yun. Actually, hindi problema ang pera. Ang problema yung paano tayo mag-isip. 'Di ba? Diyan nagsisimula lahat. Lahat naman ng mayayaman dito sa mundo, wala namang pera yan nung una eh. Kaso nga lang gumawa sila paraan. Hindi sila tumigil. 'Di ba? Tuloy-tuloy lang sila. Ayan, sinunod ko hanggang sa nakapag-travel ako. Actually, hindi ako unahan ko na kayo guys, hindi ako mahilig sa travel. Kasi bakit? Wala eh, nakaikot naman na rin ako sa ibang bansa. 'Di ba? Habang nung nag-scholar kami, marami kaming bansang pinuntahan. 'Di ba? Nung nag-training kami, marami pasyal-pasyal ganyan. So, hindi ako masyadong fan ng travel, 'di ba? So, yung partner ko fan niya 'yon. 'Di ba? So, ngayon, yan, na-hit ko yan, travel. Kasi trinay ko lang yan Singapore. Ilang beses po naming pumunta dyan sa Singapore, guys. Kasi sa mga nagbabarko, yan po yung tambayan talaga ng mga nagbabarko. Dyan lahat nagpapagasolina. Kasi iba yung term ng seaman eh. Sa papagasolina, kukuha ng pagkain, tubig. 'Di ba? So lahat ng mga bilihin ng gamit sa barko dyan, Singapore binibili. So dyan kami kumukuha ng mga supply. Dyan din nagpapaayos minsan ng mga barko. Okay? So, madalas kami dyan. Kaya, yung time na yan, yan po yung incentive ng Uno. Sabi ko, sige nga, kung totoo ba yan, di ba kasi sinasabi ng upline ko na, pag na-qualify ka dyan, wala kang, ni isa piso wala kang gagastusin. Lahat sa Uno, lahat. Alam mo, sobrang naa-amaze ako kasi bakit? Pumunta kami dyan sa Singapore. Hindi ako naman, nakapunta ako sa Singapore, pero more on People's Park lang, ganyan. Lucky's Plaza at saka yun. Hindi kami nakapunta doon sa Orchard Mandarin Hotel. Yung doon sa mga sa Mandarin, yun yung medyo parang Makati. Makati yan sa Singapore, eh. Mahal yan diyan. So diyan kami nagstay. Kain kami ng kain diyan. Dami, sabi ko sarap pala mag-travel. 'Di ba? Kasi libre lahat eh. wala kang ginastos eh. 'Di ba? Wala talaga akong dilang pera diyan. Kasi bakit? Sabi, libre daw ng Uno eh. Uy, libre. So, alam mo yung curiosity lang. So, na-hit ko siya. So, ayan, Eagles Club. Actually, guys, nung unang akyat ko talaga sa Uno, awardan ako. Smart Araneta yun. 3 awards ako.
'di ba? Singapore qualifier, Eagles Club, tapos Fast and the Furious. So kung pansinin niyo guys, kung ano man ang narating namin ngayon, kasi sineryoso talaga namin sa umpisa pa lang. 'Di ba? Talagang hindi namin sinayang yung pagkakataon. Inaral namin, in-apply namin yung mga turo ng mga mentor, ng mga coaches. Tapos syempre pinaka-importante sa lahat, awards talaga. 'Di ba? Nag-hit ako ng awards yan, FNF, grabe yan. 'Di ba? Grabe ang trabaho namin diyan, sobrang payat namin diyan kasi bakit? Naka-focus talaga kami sa FNF eh. 'Di ba? Good thing naman sa sobrang trabaho namin noon, 1 week, 2 weeks, 2 weeks ko lang siya na-hit kasi nag-21 accounts ako. Okay? Mark my word, 15 lang maximum sa pangalan. Pwede ka kasi mag-open sa ibang ano mo, kapatid mo or kamag-anak mo, pwede yun. Ang tawag naman doon is family package, pwede yun siya. So, ginaya ako ng mga direct ko. Nag-31 account sila, nag-45 sila. Kaya 2 weeks lang, natapos ko na yung FNF. 'Di ba? So, yun yung good thing. Kaya, mabilis talaga kaming kumita noon nung nag-umpisa ako. Kasi mabilis kaming kumilos, apply agad. Yan, maraming mga awards. Yan yung mga offline pa yan. Yan. Sabi ng upline ko, mag-top 1 ka. Sabi ko, lakas ng kalaban natin. Di ba? Di ba? Sabi niya, hindi yan. Basta multiple accounts ka at masipag ka, kaya mo yung sabayan. Ayun. Sawa ni Lord, top 1, consistent. Di ba? Hanggang sa nakabili ako ng kotse. First car ko po yan, Expedition. 'Di ba? Actually, wala po akong ideya sa kotse, guys. Hindi ko po yan siya pinakita sa inyo para ipagmayabang. Pinakita ko yan po sa inyo kasi baka kasi pangarap mo ring magkakotse eh. 'Di ba? Tsaka kung hindi mo pangarap magkakotse, pangarapin mo na kasi karapatan mo 'yan. 'Di ba? 'Di ba? Mahirap yung nasanay lang tayo maglakad, magbike, wala namang masama, magmotor, walang masama doon. Pero iba pa rin guys pag may sarili kang kotse. Iba 'yun. So, ako wala akong ideya sa kotse. Ang pangarap ko lang dati motor. Kasi yun lang naman yung kinalakihan ko sa barko eh. Ay sa ano eh, sa Jinsan, sa province namin. So nung nung nakasabay ko na yung mga taga-uno, payaman na, mga upline ko, mga yumayaman kumikita, nagbabago yung standard ko. Sabi ko maganda pala talaga magkotse din. Di ba? Bayan na pangarap ko. Pero ang gusto ko talagang kotse, hindi yan. Civic lang. Civic lang. Siguro that time na nasipagan ba, nasobrahan ng sipag. Ayun, nakita ng upline ko yung nung savings ko. Ayan, pwede na to, ganito. Ito bilhin mo. Sabi ko, exped. Alam mo guys, bakit nagdadalawang isip akong bumili niyan? Ang mahal ng gas dyan. Grabe yung halimaw yung gas na yan, di ba? Alam mo yan yung kotse na may problema sa manubela. Bakit may problema? Kasi tuwing makakita ng kumakaliwa, kumakanan yan eh. Loko yung kotse na yan eh, makakita ng gas station. Kakabig ka talaga eh. 'Di ba? Ang gas ko niyan dati sa nung nagka-condo na ako 6 months eh. 6 months pa lang ako sa Uno. Nagka-condo na ako, nabili ko siya 1 year in 3 months. So, natagalan kaming bumili nun kasi bakit? Wala eh, walang nagturo sa akin na kailangan bumili pala kaagad ng ganyan. Hinayaan lang kaming mag-enjoy. Padala doon sa parents, 'di ba? Disco doon, 'di ba? Pero yung pag namin, yung mga lakwatsa namin, yung mga pumupunta kami sa ibang lugar, kasama ko yung mga downline ko, more on prospecting naman yon. Pero grabe yung gastusan namin noon every night, 'di ba? Gumagastos kami 5K, 10K every night. Grabe yun. 'Di ba? So hanggang sa sabi ng upline ko, sana ba ang ipon mo? Sabi ko, siguro ito na yung ipon mo, sabi niya. Nung nakita niya sa akin yung sabi niya sa akin na, naku, kailangan mong maglabas na ng kotse. So bibigyan kita ng ng ilang buwan. So trinabaho ko ng trinabaho kasi ang goal ko lang kotse, Civic lang eh. Nung nakita niya yung income ko, oh, ito na lang kunin mo. Diba? So ayan, napilitang nakuha pero nag-enjoy ako diyan kasi hindi ko talaga yan siya alam na kotse na mag-ara pa lang yan. Expedition, ano bang alam ko niyan. So isa po yan sa luxury car ng Ford. Diba? So ayan, naka-experience ako. Alam mo, naka-experience ako diyan, guys. Walang walang halong biro. Pinara ng mga traffic enforcer ba 'yon or HPG ba 'yon? Hinasard ko lang yan, hinasard tapos busina. Kasi maitim yan, hindi yan makikita loob eh. Wala guys, saludo. Ganon yan ka-powerful dati. Hindi nila alam, maliit yung driver niya na, di ba?
Wala namang alam dati sa negosyo, di ba? Sabon-sabon lang pala yun, di ba? Saludo guys, promise, saludo. Hazard, busina. Kasi hulihin ako eh. Ano ako noon, parang reckless U-turn ako. Ay ano yun eh, sobrang bilis ng kaliwa ko noon. Tapos pag kaliwa ko, may pagkaliwa ko na may bulaga ba, bang, nakita ko, uy, may mga traffic enforcer, huli. Ayun, hinasard ko kagad, tapos sabay busina. Saludo. Iba talaga yung iba yung experience ko diyan. Ang dami kong experience diyan. Tapos yung kapatid ko na negative, 'di ba? Yung mga 'di ba naikwento ko sa inyo nung nakita na nila yung parang may nagbago na, 'di ba? Kasi hindi ako mahilig mag-posting sa Facebook ko noon. So wala silang ideya. Natag lang ako, tapos wala akong alam doon sa Facebook ko, hindi naman naka-private 'yun. 'Di ba? Kasi nakaano lang. So napag-tag automatic naka-post na doon. So alam na nila nakabili ako ng kotse. Akala naman nila na hiram daw sa company. Yan naman yung mga negative, 'di ba? Hiram daw sa company, 'di ba? Isip-isip ko, hiram sa company, ikaw kaya may-ari ng company, pahiramin mo yung walang alam mag-drive, 'di ba? Kasi di ko alam mag-drive nung una, first car ko 'yan eh. 'Di ba? Bangga-bangga nga ako diyan, sad nga 'yan eh. 'Di ba? Bawat bangga niyan 30,000 lang naman, 'di ba? Nabangga ko 'yan eh. Pag atras ko, hindi ko alam eh na meron ka palang titingnan, siyempre bago. Wala kang kaalam-alam pa. So, lakas lang ng loob yung meron ka. 'Di ba? Bangga. Oh, akala ko okay lang. Nung pinagawa ko na, naku po, 30,000 agad. Sabi ko, sakit pala nito. Sakit para sa gastos pag nabangga to. So, yun, inangatan ko na siya. Pansinin niyo yung gulong niyan, guys. Halos halos kalaki ko na. Ba, grabe. Alam mo, nung nakita yan ng kapatid ko, hindi siya naniniwala nung una, pero nung sumakay siya, negative siya, 'di ba? Siya yung isa sa mga nagsabi sa akin na tigil mo na yung ginagawa mo, 'di ba? Baka mamaya experience sa inyo yun. Huwag niyo lang awayin. Hayaan niyo lang, 'di ba? So, pakitaan niyo lang kagad ng resulta, mabilis dapat transition mo. Magagawa mo lang 'yan kapag yes, upline ka lang at nagti-training, in-apply mo lang siya. So, hinayaan ko lang siya, yun yung opinion nila eh. Pero nung nagkakotse na ako, 'di ba, nung pauwi na siya, sinundo ko siya kasi hindi siya naniniwala eh, kasi hindi nga ako ma-post, hindi ako nagpo-post. So hindi niya alam nakakundo na ako, 'di ba? So dahil sa uno na 'to, dahil sa business natin guys, nakadalawang kondo na tayo. So unang kondo ko noon, hindi niya alam. Nagkakotse din ako, hindi din niya masyadong pinaniniwalaan kasi akala niya parang ano lang, bigay ng company ganyan. So nung umuwi na siya, 'di ba? Nagulat siya, sinundo ko siya. Akala niya papunta kami sa taxi, pipila ng taxi doon kami sa parking. So sabi niya, totoo pala tong kotse mo. Sabi ko, "Oo naman yan, totoo yan," sabi ko sa kanya. So sakay siya, tapos hinayaan ko lang, ayan, nagulat siya, "O saan pa, 'di ba hindi ito yung daan papunta sa boarding house mo?" Sabi, "Dito lang kami sa may may Pedro Hill yun, Pedro Hill yung kondo namin eh." So yun, dating doon, "Oh, dito ka na pala, ano to, sa'yo ba 'to?" Ganyan, "Oo kuya, tingnan mo yung papers diyan." Oh, 'di ba? So 'yun, hindi niya alam kaya ang ano niya, ang ticket niya doon connecting. Kinabukasan uwi agad ng Gensan. 'Di ba? Hindi niya alam kasi na akala niya kasi boarding house ko pa rin dati kasi nakapunta siya doon sa boarding house ko eh, yung kwento ko sa inyo kanina. Nakatulog siya doon. 'Di ba? So akala niya doon pa rin ako. So nagulat siya, may kondo. Kaya sabi niya, dapat sinabi mo sa akin, Win, kasi nga dapat nag-extend na lang sana ako kahit 1 week. 'Di ba? Sabi ko, okay lang ya. Uwi ka na lang din para makapagpahinga ka na rin. Kasi ako busy din ako dito sa negosyo eh. So walang usapang uno, walang usapang network. Nagulat lang siya, nagulantang lang siya. Kung doon na kami noon. So sabi niya, pagka-uwi, natid ko siya kinabukasan. Natid ko siya sa Pauwi Jinsan. So ang maganda dito guys, pag may resulta ka na, sila na yung lalapit sa'yo. Alam mo, kinabukasan tumawag. Ba, nahatid ko siya. Gabi na yon, tapos kinabukasan. Tawag siya, sabi niya sa akin, "Wen, ingat ka sa pagmamaneho mo dyan, Manila, lakas magpatakbo." Malakas talaga kami patakbo nun. Kasi first time eh. Talagang mainit pa yung dugo eh. Bilis, walang wag niyo tong gayahin. Sa TAF, walang red light dyan. Napaka talaga namin nun dati, napaka in-enjoy talaga namin kasi hindi naman namin in-expect na magkaroon kami ng ganito eh. Kasi ang pangarap namin, lang naman, di ba? So, in-enjoy namin, kasama ko yung mga leaders ko yan. Kakarera kami. So, nakita niya yon. So, siyempre, sabi niya, "Wen, ingat ka sa pagmamaneho. Manila yan." So, siyempre, may mga pangarap ka pa, ganyan. Tapos, "Sige kuya, salamat sa paalala." Tapos, biglang banat. Teka lang, may tanong pala ako sa'yo, Wen. Ilan ba yung magkano ba yung 15 heads?
Walang marketing plan. Wala ko siya, hindi ko siya kinakausap sa uno about gan, hindi ko siya pinilit. Siya na yung nagsabi, ilan ba yung 15 heads? Sabi ko, sigurado kaya? Sigurado ka? Ano? Huwag na lang kaya? Baka mamaya nagulat ka. Hindi, sure ako. Nandiyan ka naman eh. 'Di ba? So yun, sumali siya. Nung pagkasali niya, sunod-sunod na yung mga kapatid ko sumali. 'Di ba? So ang pinaka-importante iba talaga pag may resulta ka. 'Di ba? Ayan, awards namin, hindi lang ako nakahit ng awards, pati yung mga leaders ko. Nagkakotse ako, nagkakotse din sila. Nag-FNF ako, halos lahat ng awards ko inakyatan nila. Alam mo, ang pinakamasarap na part dito, hindi naman yung pera, guys eh. Siguro yung pera, ano lang yan, bonus na lang yan. Pero ang pinakamasarap dito yung marami kang matulungan na magbago din yung buhay nila. 'Di ba? Alam mo yung hindi lang ikaw ang kumikita. 'Di ba? Marami ka ring natutulungan na kumikita sa ilalim. Yan si Upline John Mel nyo, grabe, sobrang dami ng pinayaman yan. Alam nyo yan. Kaya kung ako sa inyo, yan yung mentor nyo, pakinggan nyo palagi yan, sundin nyo palagi yan, mahalin nyo yan. Kasi bakit yan yung isa yan sa mga pinaka-importanting ingredients sa success nyo dito, yung upline nyo. 'Di ba? Totoo yan, sana susundin nyo. 'Di ba? So ayan, sumunod lang ako sa upline ko. 'Di ba? Nagkaroon ako ng grupo. Wala po akong alam paano mag-handle ng tao, guys, ha. 'Di ba? Kasi ang alam ko lang naman tropa-tropa lang eh, 'di ba? Iba naman yung magkatropa sa negosyo na talaga. Pero sa negosyo natin parang ganun lang din. Magkaibigan lang kayo, parang family lang din, 'di ba? So ituturo naman sa inyo ng upline 'yan. So sumunod lang ako, yes up lang ako ng yes up hanggang sa lumaki yung grupo ko. Ako lang mag-isa nung una hanggang sa dumami. Yan, ganyan na siya karami. Mga kapatid ko ayaw dati, sumali na. 'Di ba? 15 heads din. Kasi bakit ka mag 15 heads? Kasi para lahat din ng mapasali mo, mag 15 din sila. Kasi mahirap ituro sa tao na hindi mo na-hit eh. For example, sasabihin mo sa business partner mo na, tol or sir, ma'am, mag 15 heads ka kasi maganda yan. Tapos ikaw hindi. Kumbaga parang hindi ka talagang modelo sa kanila. Mahirap ka nilang paniwalaan. Pero kapag nakita ka nilang lahat ng awards kinuha mo, lahat ng tamang sistema sinunod mo, ayun, kusayan silang susunod din sa'yo. Gagayahin ka nila. 'Di ba? So, yan. Rinay ko lang, mga kapatid ko dati ayaw, ngayon bigla na lang nagka-yes, 'di ba? So, ayun, resulta pa rin ang dahilan. Ayan, consistent top earner international na, 'di ba? So, ayan, 'yun yung mga upline ko dati before, kaya nga sabi ko sa inyo ngayon na sobrang swerte niyo na nandiyan yung mga uplines nyo na talagang nag-guide sa inyo. Ako kasi wala na akong upline ngayon. Ang tumayong upline sa akin ngayon si mentor mo, for sure naman kilala nyo. 'Di ba? So siya po yung tumayong upline ko ngayon. Yung champions merge po namin na grupo yan. Tycoons International yung grupo ko, tsaka niya naman champions. So nag-merge kami. So tinulungan niya ako, 'di ba, para siya yung pumalit na naging upline ko. So sumunod lang din ako ulit. 'Di ba? Talagang kasi hindi mo to kayang mag-isa, guys eh. Kaya nga swerte mo na may upline ka, yung talagang literal na upline mo kasi talagang tutulungan ka niyan basta magpatulong ka lang. 'Di ba? Gawin mo lang yung part mo, maabot mo rin yung pangarap mo. Magtiwala ka lang sa kakayahan mo at saka syempre sa upline mo. Kasi ako kasi maka-upline talaga ako. 'Di ba? Maka-upline talaga ako. Nahirapan ako, guys, nung time na nawala yung upline ko. Nahirapan ako noon kasi ako yung maka-apply na kahit anong sasabihin ng upline ko, gagawin ko talaga yan. Ewan ko lang, basta ganun ako eh. Kaya mabilis akong kumita nung umpisa. Kasi kung anong sasabihin nila at anong plano, ginagawa ko talaga. Whatever it takes, do or die ako dun. Alam mo nung nawalan ako ng upline, ay grabe yung ginagawa ko, iba na. Hindi na ako tulad dati na grabe sobrang sipag. Iba kasi pag may upline, may tumatapik sa'yo eh. Bro, yung goal mo, ganito, bro, yung tao mo, ganyan. Kaya kung ang upline mo makulit sa'yo, pasalamatan mo yan. Kasi mamimiss mo yan. Mamimiss mo yan, guys. 'Di ba ngayon, kinukulit ka ng upline mo, pasalamatan mo yan. Kasi hindi anytime ganyan yan. Kasi may mga bagay na may dahilan yan na pwedeng hindi ka nakukulitin. Una, maaring sobrang galing mo na. Kayang-kaya mo nang mag-abutin yung mga pangarap mo, guide na lang siya ng konti sa'yo, alam mo na yung mga basic, kaya mo nang kumita ng malaki or higit pa sa kanya, pwede ka nang hindi masyadong matchat nun. Pero itong pinakamahirap na dahilan, pangalawa, pag sobrang tigas na ng ulo mo, suko na yung upline sa'yo.
Hindi ka na niya i-chat. Hindi ka na niya ipa-planning, hindi ka na niya isasama. Yun yung nakakalungkot. Yun yung nakakalungkot, guys. Kaya wag mong gawin. Hanggat bago ka pa, hanggat nandyan yung upline mo, kinukulit ka, 'di ba? Pinaalalahanan ka. Nako, anuhin mo, sundin mo talaga. Pakinggan mo talaga, i-treasure mo talaga yan. Kasi pag once na nawala, wala na yung oras sa'yo, mamimiss mo yan. Oh, ganyan ako. Miss na miss ko na nga yung upline ko. Kasi ang kulit nun, sobrang napaka ano nun, napaka handy yun masyado. Every now and then, nagchat-chat yun sa akin. At every time na nagchat-chat yun, reply ka agad ako niyan. Kaya sanay ako hanggang ngayon na ano, actually nabawasan na nga siya. Kasi yung nawala yung upline ko, nasanay na ako, relax na ako. Wala na eh, wala nang upline, relax na lang ako. 'Di ba? So iba yung ano, iba yung may upline kasi maano ka, mabubuhos ka talaga. Sanay ako niyan pag nag-chat yun, reply ka agad ako kasi magagalit yun kapag delay ako ng ilang minuto lang. O nasanay ako na habang may kinakausap ako, hawak ko yung cellphone ko. O gano'n. Kasi siyempre, ayaw kong magalit sa akin yung upline ko, ayaw kong magtampo sa akin yung upline ko. Mahalaga kasi sa akin yun. Dapat okay kami lagi ng upline ko. Kasi bakit? Smooth yung hataw ko. 'Di ba? Ingkod ako, ganyan. O, sige. Sama ako dyan sa ganyan. Sige, ganyan. O, pero kung pasaway ka sa upline mo, hindi ka nag-hit ng awards, 'di ba? Hindi talaga, hindi ka masama-sama sa mga mahalagang event, 'di ba? So sunod ka lang palagi. So 'yan, thankful naman ako kasi sinalo ko ni Upline Moy. 'Di ba? Alam niyo na kilala naman niya gaano kalupit 'yan. Isa 'yan sa pinakabatang milyonaryo sa Uno. At isa din 'yan sa dahilan kung bakit ako sumali kasi na-challenge ako niyan. Diyan ako na-challenge sa kanya. 'Di ba? Sabi ko naka-expedition bata pa lang hindi pa graduate. Ako graduate walang kotse. Ano 'yan, 'di ba? Parang na-challenge lang ako, guys. So 'yun, tinake ko yung challenge. 'Yan, isa na 'yan sa mga mentor ko. Ayan, pumasok na yung corona. Yan. So bumaba yung ranking ko kasi bakit? Siyempre wala nang upline eh. Wala nang nagpipiga sa akin. Yun yung pangit guys pag wala na. So kumbaga, pag kinukulit ka ng upline mo, treasure mo yan. Ako, gustong-gusto ko talaga yung upline na strict ka. Gusto ko yan. Kasi bakit? Diyan ako talagang ano eh, matututo. Diyan ako gagalaw. Pansinin nyo guys sa school. 'Di ba pag sino yung tumatak sa isipan nyo? 'Di ba yung mga proctor or yung teacher yung terror? Yung pagpasok pa lang, kailangan memorize mo na yung kailangan i-memorize. 'Di ba? Nakaranas na ba kayo doon yung sobrang terror na teacher? 'Di ba? Pag terror yung teacher nyo, bawal magkodigo, bawal magkopyahan, 'di ba? Talagang mag-aaral ka ng mabuti. So hindi mo namamalayan, ayaw mo siya, pero nakakatulong siya sa improvement ng sarili mo. So para siyang ganun. Pero for sure naman yung upline nyo, mabait yan. Sobrang bait niyan eh. 'Di ba? So, syempre, wag lang nating abusuhin. 'Di ba? Pero para sa akin, kahit strict na upline, wala problema. Kasi bakit yun yung gusto ko. Pag mabait naman, okay lang din. 'Di ba? Importante may upline. 'Di ba? So, inano ko lang sa inyo kasi na-experience ko na wala na ako ng upline. Mahirap siya, guys. Mahirap siya. So, wag nyo nang i-try. 'Di ba? Yung iba kasi may upline na, nagsusulo pa eh. 'Di ba? May mga ganun ba? So, kung ako sa inyo, wag na. 'Di ba? Kapit lang kayo sa upline nyo, sunod lang kayo, iba pa rin yung sama-sama. Kung gusto mong bumilis, pwede kang mag-isa. Gusto mong mabilis, trabahuin mo ganyan, mag-isa ka, pwede. Mabilis eh. Maglakad, aalis, mabilis. Mabilis 'yun pag ikaw lang mag-isa. Pero kung gusto mong makarating sa malayo, kailangan mo ng kasama. Hindi mo kaya mag-isa. Lalo na pangarap, nako, hindi to one day success hindi to one night success. Mahaba-haba to. 'Di ba? Pero mas mabilis 'to kumpara sa labas. Kasi kung sa labas empleyado, so pasintabi po sa mga empleyado din po ako before. Pero this is reality lang, 'di ba? Sa labas, yung 40 years mo sa labas, kaya mong trabahuin dito 5 to 10 years lang kapag seryosuhin mo. 'Di ba? Pag sobrang seryoso mo pa, 2 years lang. 'Di ba? Makikita mo na kaagad yung bunga mo sa pinagtrabahuan mo dito. So, yun yung kaganda sa negosyo natin. Ayan, yung normal. So, ulit, yes, apply na ko ulit. Yun lang. Ulit-ulit lang. Yes, basic ulit. 'Di ba? Tinuro sa akin, in-apply ko yung online kasi hindi talaga ako maano sa online. Hindi kami ako sa side ko, hindi talaga ako fan ng online. Ano ako, kanang kumbaga sanay kami sa offline. 'Di ba? Sanay kami sa talagang meet up tapos papuntahin sa office. Actually ngayon pwede na siyang gawin. So pwede niyo ring
aralin yon. Pag madali lang naman siya. 'Di ba? So ayan, nakapagpasali na hanggang sa in-apply, tinuro ko sa mga leaders ko, na-apply din nila. So sabay-sabay na kaming nakapagpasali hanggang sa naaral din namin yung paano mag-multiple. So guys, training din ulit eh. Actually ngayon ang dami na nga mga trainings ng mga malalakas na grupo, nagsi-share sila tulad ng convention, 'di ba? Maraming nagsi-share na ito yung ginagawa nila, 'di ba? So kung nandun kayo kahapon or nasa Zoom ka, 'di ba si Upkister, 'di ba? Ang style niya online talaga. Imaginein mo sa isang buwan niya, ang PE niya 500 ilan yung PE niya, 'di ba? Ang dami. 'Di ba? Tapos lumalapit na lang sa kanya. 'Di ba? Kumbaga, ang swerte natin kasi tinuturo talaga lahat. Alam mo, sa negosyo sa labas, wala namang magtuturo sa yung iba eh. 'Di ba? Hindi mo naman pwedeng halimbawa, may sari-sari store, balak mong mag-sari-sari store, may successful na sari-sari store sa lugar nyo. Hindi mo naman pwedeng lapitan yan eh, "Uy, kumare, paano mo ba ginagawa yan? Pwede bang pa-tips paano ba talaga ginagawa?" Hindi yan ituturo sa iyo, bakit kalaban ka niya eh. Dito wala, ituro mo lahat, 'di ba? Business partner mo 'yan, makakatulong 'yan sa iyo. 'Di ba? Tulad ni Upline John Mel, nag-share din sa grupo natin, 'di ba? Sa namin, sa Champion. So, malaking tulong. Ako din nakapag-share din ako sa inyo ngayon, 'di ba? Kay Upmark din, 'di ba? So, kumbaga, talagang sulit talaga siya. Isa sa pinaka gusto ko sa community natin, yung tulungan. Hindi mo siya tulad sa labas, 'di ba? Example na lang sa trabaho, 'di ba? Merong iba ikaw bago ka kasi na-experience ko 'yan eh. Ayaw ka nilang turuan. Bakit? Takot silang mas ma-promote ka eh. Pamilyar. Sakit, 'di ba? Yung iba, mabait sa harap mo pero sa likod, 'di ba? Hinihila ka na pala, sinisiraan ka na. Ganun. Kasi bakit ayaw ka nilang maunahan mo sila? 'Di ba? Ang isa din sa mga pinaka ayaw ko dun sa ladder dun sa pagiging empleyado yung 'di ba? Gusto mong maging manager ka or parang sa akin gusto kong magkapitan. Kailan pa ako magkapitan nun? 'Di ba? Ang dami pang pila, dami pang exam, dami pang trainings na ayusin. Eh ilan lang naman yung kapitan. Isa lang naman ang kapitan sa isang barko. 'Di ba? So hindi lahat mapagbigyan. Matagal talaga lalo na sa empleyado. Gusto mong maging manager, antayin mo yung manager mawala. 'Di ba? Wag naman sana. Wag naman sana, biro lang 'yun. Pero totoo. Gusto mong mag-manager diyan sa ginagawa mo, sa trabaho mo, antayin mo 'yun matapos. 'Di ba? O kailan 'yun? O for example, teacher ka, may principal, o kailan matatapos 'yun? 'Di ba? So 'yun yung yun yung mahirap. So dito wala. Masipag ka, diretso ka kaagad. Tama yung sistema ginagawa mo, diretso ka kaagad, angat ka kaagad, promoted ka kaagad. Hindi lang promotion ang matatanggap mo dito, hindi lang ranking na mataas. Pera talaga malaki. Pag malaki yung ranking mo, malaki kikita mo. O diba? Tulad ng mga apply nyo, ang tataas ng ranking, lalakas kumita niyan. Nako, kung ako sa inyo, talagang sunod ka lang, 'di ba? Tuturo yan sa inyo. Lang yan, dahan-dahan, 'di ba? Slowly but surely yan. Diba? So ayan, so in-apply lang namin hanggang sa nakapag-close. Actually marami yan guys, sobrang dami namin mga pay-ins din. Pero pinili ko lang yung iba kasi sobrang dami nun, di maubos yun, 'di ba? So ayan, nakapag-close deal, minsan kalahating milyon, 'di ba? Hanggang sa kumita. Ayan, kumita na ako niyan. 16,000 isang araw. Kumita na ako niyan dati. Wala pang online. Pero nabaliw ako diyan, kaya ako siya sinama diyan, yung iba. Kasi sa bahay ko lang yan siya kinita. Nasa bahay lang ako niyan. Ano yan eh, kasagsagan ng pandemic, 'di ba? Wala, nasa bahay lang talaga, walang labasan. Online, makakalabas lang. Kailangan pa ng magdala ka ng yung dinadala doon para titingnan. Basta nakalimutan ko na yun. Basta magdala ka muna nung sa barangay ba yun? Kukuha ka pa ng ganun para lang makalabas ka. Oh, yun lang. Ilang araw lang yun. So, siguro sa loob ng isang buwan, isa lang. Kasi hindi ka naman pwedeng lalabas-labas. Lalo na may anak ako, hindi ako pwedeng susugal sa labas. Mga anak ko, di ba? So, bahala sila dyan. So, ang kagandahan dyan, kumita ako, nasa bahay lang. Dati, bago ka kumita, syempre lalabas ka. Punta ka ng office araw-araw. Dito ngayon, wala. Nasa bahay ka lang. Gamit Zoom mo, may Facebook ka, kausap ka lang kausap. Sipagan mo lang, may mag-pay-in, online lahat. Online transaction lahat. Yan, kinuha ko yan. Check ko. 'Di ba? Isa 'yan sa mga una kong kita sa online, 'di ba? So ayan, so umabot. Siyempre, in-apply na, may experience na, in-apply na lahat. Tapos pinasa ko sa mga leaders ko, sa mga downlines. So tinuro ko sa kanila hanggang sa umabot ng 45,000 4 days, 18 isang araw.
Na-amaze ako dyan kasi sa bahay lang, guys. Sa bahay lang, grabe. Sobrang sarap kumita ng nasa bahay lang. Upo-upo ka lang, di ba? So hanggang sa 50,000 3 days, momentum, di ba? Tuloy-tuloy. Ganun lang, guys. Kaya kung ikaw nagsimula ka pa lang, maliit pa lang. Wag mong tingnan maliit kasi bago naman lumaki yung mga cheque namin, nagsimula din kami sa maliit eh. 'Di ba? Kaya wag kang mainip, yung may cheque ka. May downline nga ako eh, 'di ba? Yung leader ko na siya ngayon. Ang una niyang cheque, guys, 400. Tawa ko ng tawa sa kanya, sabi niya sa akin, "Up, bakit chineke pa to? 400 lang naman to." Sabi ko, "At least naka-cheque, 'di ba?" Tapos positive lang, 'di ba? Tawa lang ako ng tawa sa kanya hanggang sa tumawa lang siya. Ngayon kumikita na almost 100,000 na, nakakotse na nga. 'Di ba? Sabi ko sa kanya, "Huwag kang mag-alala kasi lahat ng malaki nagsimula sa maliit 'yan. Tumuloy ka lang. Buti nga may 400 eh. Ang tanong, ilang araw ka pa lang ba?" Sabi ko sa kanya. 'Di ba? Aralin mo, sipagan mo pa 'to, baka mamaya mag-million ka o ngayon, million nga siya. 'Di ba? May kotse na, international na rin. 'Di ba? So yan, kumita ako 8 days, 205,000. Bakit? Multiple accounts ako eh. Tingnan mo, 4 heads. 4 heads ang kumita ko diyan, 4 brands, 'di ba? Kaya mo rin 'yan. Kaya mo rin 'yan, 'di ba? So, wag mong isipin na grabe sila upline, grabe swerte naman nila upline. Kumita na sila ng ganyan. Hindi swerte 'yan, trinabaho 'yan. Sinipagan talaga 'yan, 'di ba? Wag kang papayag na malas ka, 'di ba? 'Di ba? Kami swerte, kami lang swerte, wag kang papayag, 'di ba? So, alam mo guys, nagsimula sa maliit, 'di ba? Nung nag-aral ako sa online, inaral ko siya ulit. Maliit pa rin naman hanggang sa papalaki. So, tuloy-tuloy mo lang kasi. Tuloy-tuloy mo lang. Huwag kang papatalo sa mga nag-negative, 'di ba? Lalong-lalo na marami dito, no? Share ko sa inyo kasi mga downline ko, isa din 'to, sa mga bago. Yung pangakuan ka na magsasali, tapos nung araw na usapan yun na magpadala siya, hindi natuloy. 'Di ba? Kung ikaw bago ka, mababaw pa yung foundation mo, windang ka talaga nun. Mapapaisip ka talaga 'di ba? Kaya napapansin ko yung mga bago natutulala, 'di ba? Na nawiwindang online hindi namin matapik. Kaya video ko lang, sabi ko lang sa kanila, "Okay lang 'yan, ganoon talaga ako nga eh. Kahit may mga resulta nga, 'di ba?" So tuloy-tuloy ka lang, meron talagang sasali, merong hindi, focus ka lang. 'Di ba? Meron at meron din 'yan. 'Di ba? Huwag masyado kasing expect, 'di ba? Yung iba kasi may pay-in parating multiple, 'di ba? Ano-ano na yung ginagawa, 'di ba? Nagbunyi na. 'Di ba? Huwag magbunyi, 'di ba? Habang may paparating, mas bakbakin mo. Trabahuin mo ng todo para tuloy-tuloy. 'Di ba? Yung iba kasi parating na pay-in lang, nag-relax na, akala mo sa isang pay-in yayaman na siya. Wala pa 'yan. 'Di ba? So, 'wag mag-expect, trabaho lang. Ako, pag may mga parating akong pay-in, hindi ko siya iniisip, nililista ko lang tapos pinapalo up ko lang siya. Pero hindi ko, may parating akong 100 pay-ins ngayon, relax muna ako. Walang gano'n. Pag mayroon akong parating na ganyan, wala, bakbakin ko 'yan para tuloy-tuloy. 'Di ba? Tuloy-tuloy, hindi na mapigilan, 'di ba? So ayan, so nakabawi. Laglag ako ng quarter, nakabawi. So thankful kasi inaral ko na siya eh. 'Di ba? So ganun din, ganun ka rin, aaralin mo lang din siya. So when I stop my excuses, I found my results. Totoo 'yun. Lahat kasi sa totoo lang guys, bakit hindi ka kumita ng malaki? Kasi siguro naka-focus ka sa mga excuse mo. Tandaan mo guys, hindi ka kikita ng malaki pag puro ka excuse. Pag sinabi ng upline mo, training tayo. Ay, upline kasi ganito eh, di ba? Yung iba nga ganito pasintabi po sa may mga anak, di ba? May anak ka, ang dahilan mo, bakit ka sumali sa Uno, para sa future ng anak mo, para sa kinabukasan ng anak mo, tama ba? Pero ang masakit sa part, yung anak nila na dahilan nila para sa pagyaman nila, ganun din yung dahilan, kaya hindi sila nakahataw ng maayos. Tulad nito, sumali sa Uno, may anak, di ba? Oh guys, training tayo. Ay, coach, may anak ako, inaalagaan ko pa, hindi ako makapasok. Naku, yari na. Kumbaga, ang dahilan para yumaman, yun din yung naging dahilan para naging mahirap lalo. Kaya dapat, gawa ka talaga ng paraan. Marami akong kakilala dyan na sa Uno, sa negosyo natin, mga single mom. 'Di ba? Pero ngayon kumikita na ng malaki. 'Di ba? Walang taga-alaga ng anak nila. Grabe, bit-bit pa nila yung anak nila. Hataw sila ng hataw, 'di ba? Lakas ng loob tsaka pangarap talaga. 'Di ba? Ang iba ginagawa nila, dumiskarte sila.
'Di ba? Nag-ano sila, kumbaga, kumuha sila ng yaya, kung hindi pa kaya, kapatid nila, ganyan, pinakausapan. 1 week lang, stay ka lang muna dito. Tapos nung naka-stay yung kapatid na 1 week, binakbak ng todo, kumita ng malaki, nakapagyaya. Maraming paraan. Pero kapag excuses din, marami din yan. 'Di ba? Tandaan mo, you cannot make money while making excuses. Hindi mo yan masasabay. 'Di ba? Pero tandaan mo guys, kung puro ka excuses, kawawa ka. Kasi darating ang time na may emergency darating sa family mo. Hindi mo kayang excusean yan. For example, anak mo. Huwag naman sana mangyari. Anak mo na ospital. Anong pwede mong sabihin yan? Dok, di kasi ako humataw, Dok eh. Di ba? Nung alam ni doktor sa hataw. Di ba? Dok, wala kasi kaming ipon, Dok eh. Pwede bang libre? Walang libre ngayon, guys. Alam mo, ang libre na lang ngayon, hangin. Tubig, binabayaran. Kuryente, binabayaran. Lahat na binabayaran. Tubig na lang. Ay, hangin na lang ang libre. Huwag niyong antayin na yung hangin bibilin pa. Ang mahal ng oxygen, guys. 'Di ba? Ang mahal niyan. Kaya huwag niyo nang antayin. Kaya ngayon pa lang, malakas ka pa, bata ka pa, may or kahit ilang taong ka na, kung kaya mo pa, trabahuin mo na, makipagplanuhan ka sa upline mo. Lapit ka sa upline mo, huwag kang magsulo. 'Di ba? Huwag ka talagang magsulo kasi bakit wala? Walang mangyayari sa iyo, mahirapan ka lang. Parang bonfire. 'Di ba? Kahit ikaw yung nag-produce ng malaking apoy diyan sa bonfire na 'yan, pagtatanggalin ka diyan, siguro tatagal ka ng mga ilang oras. Pero once na mahanginan ka na, mabasa ka na ng ulan, wala na. Patay na rin yung apoy mo. So kailangan huwag kang lalayo. Pag may problema ka, training ka. Pag hindi kaya, makipagkwentuhan ka sa upline mo. Kwento ka. Grabe no, ganyan. Para mabigyan ka ng advice. Kasi pag ang kwentuhan mo, nahirapan ka, may problema ka, pinuntahan mo pa yung kaibigan mo na, okay naman yung kaibigan mo, pero kung kaibigan mo na parang hindi ka naman natutulungan para mas mag-develop yung sarili mo, iba yung advice nun. Baka mamaya sabihin sa'yo, walang namang nangyari sa'yo dyan, tigil ka na. Ayun, yari ka. Makipagkwentuhan ka sa upline mo. Kung busy yung upline mo, edi yung sa brother lines mo na malakas. Huwag ka lang makipagkwentuhan sa bago. Kasi wala din yung maipapayo maayos. 'Di ba? Lapit ka sa mga malalakas. Grabe no? Paano mo ba ginagawa? Ganun. Ako, nagtatanong ako sa mga malalakas. Nag-o-observe ako. Paano nila ginagawa? Kasi hindi naman porket, 'di ba? Matagal ka na sa negosyo, may mga bago na malalakas, kailangan mo ring matuto sa kanila. 'Di ba? So ganun siya. Ayan, so tinanggal ko excuses, nagsimula kami 10 lang ngayon, 100 na. 'Di ba? So thankful ako kasi bakit ang hirap kaya kapain noon una. Hindi ko alam paano mag-Zoom, hindi ko alam. Grabe talaga 'yon. 'Di ba? So bago lahat, inaral lang namin ulit. Tinanggal namin yung mga excuses na 'yan. 'Di ba? Sabi ko sa mga leaders ko, tara, anuhin natin 'yan, trabahuin natin para sa mga pangarap natin, bangon tayo ulit, 'di ba? Yung iba tumigil nung nagka-pandemic, ako wala, hindi kami tumigil, tumuloy kami. 'Di ba? So kaya lang naman ang isa sa mga problema kasi ng iba bakit hindi nakarating sa success ng buhay nila kasi mabilis silang tumigil. 'Di ba? Sobrang daling tumigil, guys. Oo, ganito siya, bigyan ko kayo ng sample. Gusto mong tumigil? Madali lang, tigil ka lang. Suko ka lang. Madali lang sumira ng bagay. Madali lang sumira ng pangarap. Ba may pangarap ka o tulugan mo lang. 'Di ba? Tropa-tropa ka lang, banding-banding ka lang, sira yan. Madaling sirain. 'Di ba? Motor, may motor kang maganda, bangga mo lang yan. 'Di ba? O sasakyan, pasagasa mo yan. Madali lang sirain. Mahirap siyang ayusin. Tandaan mo, pag inaayos mo yung buhay mo, hindi yan siya ganun kadali. Kahit sa bahay nga, mag-renovate ka, ang tagal eh. 'Di ba? Lalo na kung budgeted lang yung pera mo, matagal, mano-mano yun eh. Pero kung marami kang pera, madali lang. Ilang araw lang tapos na. Pero dadaan pa rin siya sa proseso, nagugulo siya, kakalat siya, dudumi siya bago siya maging maganda. Ganon din yung buhay mo. Kaya pag may pinagdadaanan ka, coach, mag-isa pa lang ako ngayon, okay lang. Diyan din ako galing. Diyan din kami galing. Ngitian mo lang yan kasi ikikwento mo rin yan pagdating ng time. 'Di ba? So ayan, nakabawi. 'Di ba? Nakabawi. Thank you Lord, nakabawi na. 'Di ba? So isa sa mga mas malakas ako, mas kumita ako ng malaki sa online. 'Di ba? Consistent. Sa ano kasi sa offline kasi dati sa way back dati, 'di ba? Kumita ako ng ganito, ganyan.
'di ba? Isang buwan pero next month nahirapan na. Ngayon consistent siya, 'di ba? Sawa ni Lord. Ayan. So nag 37 unofficial, tapos nakabili ako ng pangalawa kong kotse, 'di ba? Tapos yan, cheque 206 10 days, 'di ba? So yan na 'yon, yan na yan, tuloy-tuloy na. Deposit time, so kailangan mo rin mag-deposit. Mahirap kasi kapag halimbawa yung iba, hindi pala naman yan yung total na ipon, no? So isa pa lang yan sa mga yan, nag-deposit ako niyan. Tapos syempre, yung iba niyang pera ko na naipon ko, pinadala ko rin sa parents ko kasi syempre para makatulong ka din. Iba guys, pag may pera ka, ipon talaga pag kumikita ka, ipon. Paturo kayo kay upline nyo. Ipon, kailangan mag-ipon. 'Di ba? So ayan, nagka-resulta din yung kapatid ko, matigas ang ulo ng kapatid ko, 'di ba? Pero tiniis ko pa rin, sinaga ko kasi gusto ko magkaroon siya ng magandang buhay. Pinsan ko rin yung isa, 'di ba? Nagkakotse, yun yung lumalapit kay Abjan Mel. Sabi ko, pakilala ka para makilala ka nila upline. Diba? Pero ang bait ni upline nyo, di ba? Kahit hindi masyadong kilala leader ko, pero di ba, hindi talaga tumanggi. Bait, sobrang bait ng upline nyo. Tsaka ganda ng community talaga natin, tulungan siya. Tropa lahat, di ba? Alam mo guys, kwento ko lang sa inyo, marami akong mga kaibigan na umayaw sa akin nung nag-uno ako. Di ba? Pero mas marami akong mga malulupit na kaibigan na dumating sa buhay ko. Tulad nila Upline John Mel, sila dami, Upline Ray, dami. 'Di ba? So normal 'yan kasi sa umpisa lalayuan kanila yung mga taong hindi talaga para sa 'di ba? Hayaan mo lang silang umalis, 'di ba? So hindi kasi lahat ng kaibigan mo, kakilala mo, kamag-anak mo, sasamahan kanila pag-abot ng pangarap mo. Yung iba mag-abang lang yan sa dulo. Abangan ka lang nila sa dulo, oy, painom ka naman. Pag successful ka na, 'di ba? Nung nag-success na ako, nung nagsimula ako dito, pinagtatawanan ako buong batch ko. Nung high school, elementary, pinagtatawanan ako, grabe, uno-uno daw. Pero nung nakita na nilang successful na ako, ang lakas magyaya. 'Di ba? Art, ano naman tayo? Inom naman tayo. Art, ikaw naman taya. Art, palitsyon ka naman. Kala mo namumulot ako pera no? So ganun. May mga kaibigan at kamag-anak or kapamilya tayong hindi tayo kayang samahan sa simulang laban. Magantay lang yan sila sa dulo. Ganun talaga, 'di ba? Narinig kayo dun sa nakarinig kayo dun sa joke ng radyo ba 'yon o sa TV, 'di ba? 'Di ba? Anong gusto mo paglaki? Yung isang bata, anong gusto mo paglaki? Gusto ko po yung gusto ko maging doktor. Bakit? Para makatulong sa kapwa, 'di ba? Pangalawang tinanong, anong gusto mo paglaki? Gusto kong maging piloto para makatulong ko sa kapwa, 'di ba? Yung pangatlong tinanong, ay ikaw anong gusto mong gusto kong maging kapwa. 'Di ba? Gusto niya lang maging kapwa, para tulungan lang siya, 'di ba? Ang kulit meron talagang ganun. 'Di ba? Kaya nga nagawa yung Juan, 'di ba? Yung kwento ng Juan Tamad, 'di ba? Nag-aantay lang siyang mahulog yung bayabas sa bungangan niya. Imagine mo 'yun. 'Di ba? So may ugali yung Pilipinong ganun. Hindi natin masisisi 'yun, 'di ba? So kailangan sa pangarap wag tayong tamarin. Yan, top 34 official, yun yung unang last year lang po 'yan. Tapos yung official overall, yan yung first overall ulit ng online, 'di ba? So ayan, kasabay ko yan sila Upline John Mel dyan. Siyempre, mga malalakas kumita na yan. So, ang sarap guys kasi na-miss namin yan Ilang taon din nawala yan yung mga ganyang awarding. Alam mo guys, kailangan nyo talagang magpursiging makaakyat kayo dyan, lalo na international. Iba ang feeling guys, iba. Iba ang iba ang ambience dyan. Iba ang energy dyan guys. Pag makausap mo yung mga top 1 to 10, lalo na Hall of Famer, makita mo talaga sila personal pa lang, iba ambience talaga nila guys Iba aura nila. 'Di ba? Hindi sila tulad ng mga ordinaryong tao lang na, 'di ba? Bagsak balikat, nakakunot yung noo, 'di ba? Nakabusangos yung muka. Sila grabe. Sobrang napaka-powerful ng energy nila yan. Mararamdaman mo talaga. Lalo na pag marinig mo magsalita, grabe, tatayo balahibo mo. 'Di ba? Kaya nga sikapin nyo guys, sikapin yung mahit yung mga awards na nakita nyo sa amin. Kasi wala talagang ibang sekreto, yan lang talaga. Wala nang iba. So yan, total income ko in 1 year. Hindi naman, may mas malakas pa kumita dyan, no? Lalo na si Abjan Mel, di ba? Nakakahiya naman. Mas malakas kumita sa atin yan, di ba? May iba pang mas malalakas. Pero alam mo guys, pag-usapan online, nasa bahay lang, ang laki niyan, ha? Barko, hindi ko kinita yan sa barko, guys. Di ba?
Iba guys, iba yan. Grabe. Sabi ko, grabe no. 1 year, pandemic time, walang labasan. Ang habang yung iba nagka-problema na, habang yung iba umiiyak na, umaasa sa ayuda, pansintabi po, wala pong masama doon, okay po yan. Kung walang-wala ka, sige tanggapin mo. Pero alam mo, dahil sa uno, diba? O di kami umaasa ayuda, binibigyan namin kinukuha eh. Diba, hindi na kami sumasali dyan kasi siyempre, para na yan sa iba. Sana hindi lang na-corrupt, no? Sorry sa words, no? Pero sana nabigay din sa mga nangangailangan talaga. Pero hindi na kami nakipag-contest dyan. Bakit may uno? Trabahuin lang namin. Alam mo guys, grabe, yung iba, yung ate ko, grabe na ikwento niya sa amin, grabe, sobrang hirap ng mga kasama niya sa trabaho. Grabe, loan doon, utang dito eh, wala ding nagpapautang kasi siyempre nagpipigil. Grabe talaga, talagang nagpapasalamat talaga ako noon na yung ibang pamilya, grabe, umiiyak na. 'Di ba? Yung iba kulang na lang magpakamatay na, 'di ba? Kasi bakit? Wala na eh. Pero alam mo dahil sa uno, kumita pa kami ng ganyan. Actually, sa akin pa lang 'yan, mas marami pang kumita ng malaki sa ganyan sa negosyo natin. Pandemic yan, guys. Grabe, na-amaze, 'di ba? Nakakabaliw, nakaka-amaze, 'di ba? Ang swerte natin kasi napunta tayo sa isang business na talagang hindi tayo pinabayaan, may mga BOD pa tayong sobrang babait. 'Di ba? Nag-i-innovate palagi ng negosyo natin. Okay? So ayan, matagal na ba ako? Pasensya na po kayo ah. Ayaw ko lang kasi talagang matapos ng mabilis kasi siyempre ayaw mabitin. Kasi yung si Upline John Mel nag-share sa amin, sabi, sagad na sagad din eh. Sobrang dami kong natutunan din nun, 'di ba? So gusto ko lang bumawi, mabait yung upline niyo, mga uplines niyo. So ayan, so pansin niyo ba 'to, 'di ba? Trabaho, 'di ba? Sweldo, bayad, utang, trabaho, sweldo, 'di ba? Na, 'di ba? Alam mo guys, kung ikaw 'yan, no, kung titingnan mo siyang mabuti, nakakapagod talaga eh. 'Di ba? Ilang taon na bang ganito lagi ang takbo ng buhay mo? Ba, for sure nakakasawa lalo na kung ilang taon ka na nag-work, 'di ba? Ilang taon ka na ngayon, palapit o palayo ka na ba sa pangarap mo, 'di ba? Pero kung sumali ka at nandito kami napakinggan mo 'to, papalapit ka na. I-apply mo lang. Pero kung nag-empleyado ka pa rin at tulad ng iba hindi nila ginawa 'to, 'di ba? Kasi kanya-kanya naman ng desisyon ng buhay, hayaan natin sila. Siguro hindi pa nila na-realize yung bagay na kailangan nilang ma-realize tulad ng nakita natin, naintindihan natin, 'di ba? So, ganyan sila, 'di ba? Kung gusto mo ng pagbabago, kailangan mo gumawa ng bago. Tama 'yon. Alam mo, sawa ako diyan. Lalong-lalo na sa mga iba, meron ako mga downlines na 30 years nang nagtrabaho, wala pa ring ipon. 20 years, 15 years, 40 years. Nag-retire na nga lang, wala pang ipon. Sakit, masakit na nakakatakot na alam mo yung nakakasawang tingnan. Pero kung ikaw man yan, you have to decide. Diba? Part-time mo man tong ginagawa, okay lang sa umpisa. Pero wag kang papayag na pinart-time mo to. Diba? Forever. Kasi bakit? Ito yung negosyo na kayang baguhin ang buhay ng buong pamilya mo. Ulitin ko, buong pamilya mo, hindi lang ikaw. 'Di ba? Kasi bakit? Baka nakalimutan nyo, meron tayong hereditary clause, 'di ba? Yung accounts ko, for example, wag naman sana, example lang to, yung accounts kong kumikita ng ganun, automatic yun sa anak ko mapupunta. Sarap ba? 'Di ba? Ganun yan kasaya. Kaya lahat, alam mo, sobrang nakaka-amaze kasi lahat ng pagod, paghihirap namin ng partner ko, 'di ba? Ang sasalunan anak namin. 'Di ba? Wala siyang problema. 'Di ba? Actually, nag-iipon kami ngayon for college niya, 'di ba? Lahat preparado. 'Di ba? Ang sarap, sarap guys. Sana kayo din. Basta lakasan mo lang yung loob mo. Wala ko ibang lakasan mo loob mo, tuloy-tuloy ka lang, ganun lang. Aralin mo lang yung negosyo, wag ka lang mainip, 'di ba? Yung iba kasi mainipin eh. Gusto ka agad yumaman eh. 'Di ba? Yung iba nga, 'di ba? Nadadala pa sa tanong, "Oh, ilang buwan ka na diyan, ha? 3 months ka na diyan, 4 months ka na diyan. Kumusta? 2 years ka na diyan, ha? 3 years ka na diyan, ha? 5 years ka na diyan, ha? Sana kotse mo." 'Di ba? Huwag kang masaktan doon. Huwag kang masaktan. Kasi sila nga, 'di ba? 20 years na sila sa trabaho, wala nga silang bike eh. Kahit nga bike eh, hirap pang bumili. 'Di ba? 'Di ba? So, hindi natin sila inaano no, pero ang point ko lang, kung meron kang narinig sa ganyan sa mga kakilala mo, huwag mo masyadong pansinin, yan mo na lang. Ngitian mo na lang ng pinaka-pogi at pinaka-cute mong ngiti para magtaka, 'di ba? Kasi inaasar ka lang naman nila eh.
Ang mga kaibigan ko dati, ang lakas mang asar. Pero ngayon, magkikita-kita kami, hindi makatingin sa mata eh. Bakit? Ang lakas mang asar nung nag-umpisa kami. Nag-umpisa ako, lakas mga uno-uno, gumagano'n ganon. 'Di ba? Power power, gumagano'n nga. Ang kulit nga. Sabi ko nga kung hindi lang ako nagbago, sinapak ko na 'to eh, 'di ba? Kaso nagbago na kasi. Negosyante na tayo ngayon, hindi na tayo tulad ng dati. So inayaan ko lang sila. Pero ngayon magkasama, magkita kami, hindi makatingin sa mata eh. Hanggang tingin na lang, 'di ba? Tapos pa simpleng sigarilyo naman diyan, 'di ba? Mga ganon. So, bigyan naman natin kasi minsan lang naman magkita-kita. 'Di ba? Pinili nila 'yun eh. Eh ako iba naman yung pinili ko. Kasi naintindihan ko 'to eh. Nakakasawa, trabaho, sweldo, bayad, utang, tapos ikot-ikot lang. Tayo kung alam mo 'yon, binigyan ako ni Lord ng pagkakataong mabuhay sa mundo. Gusto ko sarapan ko. 'Di ba? Hindi kasalanan ng parents natin na pinanganak tayong mahirap. Alam mo, mortal sin yung mamatay kang mahirap ka pa rin. You have the chance. So kailangan i-grab mo siya. Pahalagahan mo siya. Kailangan mo siyang i-treasure mo siya. Gamitin mo ng tama. Tipagan mo, kunin mo mga pangarap mo. Walang bawal dyan. As long as wala kang nilolokong tao, wala kang inaapakan, wala kang inaape, kunin mo yung pangarap mo, deserve mo yan. Tandaan mo yan. Okay? So hindi ka dadalhin ng Diyos sa isang laban na hindi ka niya ipapanalo. Ngayon, feeling mo hirap ka. Diba? Proseso ka ngayon. Nako, tuloy ka lang. Hindi ka pababayaan ni Lord. Promise, di ka pababayaan niya. Tested ko yan. Hindi ka papabayaan. Tawagin mo lang siya, magdasal ka lang palagi. Gabi-gabi, oras-oras, dasal ka. Ako nga, every time na may kausap ako, bago ako nagsalita sa inyo, nagpray ako. Sabi ko nga kay Abjanmil, kinakabahan ako eh. Diba? Ang tagal na namin nagsasalita, pero kinakabahan pa kami. Normal yun. Pag wala kang kaba, ibig sabihin wala ka ng hindi ka tao nun. Diba? Hindi ka nabuhay nun, diba? So normal yun. Dasal ka. May kakausapin ka, dasalan mo. Dasal ka, Lord, ikaw na bahala sa akin. Buksan mo po yung isipan niya at puso niya na sana maintindihan niya po yung message na ipapakita ko sa kanya. Ganun lang, walang pilitan. Share mo lang magugulat ka, magbabago. Magbabago na yung expected mo mag-iiba. Yung akala mo hindi sasali, biglang sasali. Diba? Ganun siya guys, ganun ka-amazing, napaka-powerful ni Lord. Diba? Kaya dapat dasal ka palagi. Itaas mo siya, ilagi mo siyang itaas at isama. Lagi mo siyang alalahanin bago ang lahat. Okay? Kasi yun lang naman yung sikreto namin, bakit namin na-survive lahat. Kaya, sa process kayo, nahirapan kayo. Okay lang yun. Part of the life yan sa'yo para matututo ka. Diba? Kasi tandaan mo, pag nahirapan ka ngayon, nasa tamang daan ka. Diba? Ibig sabihin, tama yung tinatahak mo. Kasi dyan din kami galing. Diba? Tumuloy ka lang. Okay? Malapit. Ayan, last na. Yan, okay. Verse of the day, Jesus never said it would be easy. But he said it would be worth it. Tama yun, guys. Diba? Hindi niya pinangakong madali. Pero sulit. Diba? So, bago po ako matapos, ayan, meron lang akong iiwan sa inyong tips. Kumbaga, isa sa mga kailangan ng bago, 'di ba? Una, yes, upline talaga. Pinaka-importante yung yes, upline. Lahat sundin mo upline mo. Alam mo naman yung tama o mali eh. Tsaka maniwala ka sa upline mo, sa mga mentors niyo, sa mga coaches niyo kasi wala naman siyang ituturong mali. Kasi pag may ituturo siyang mali sa iyo, dama yung negosyo niya eh. Tandaan mo, mag-business partner kayo. Hindi kanya tuturuan ng mali. Promise yan. Abjanmil pa. Naku. 'Di ba? Mahal na mahal kayo niyan kasi bakit mabait na tao yan. For sure yan. 'Di ba? Hindi nyo kasi yan, yung iba sa inyo, hindi nyo kasi nakasama personal. Pero magmakasama, masaya kasama yan. Sobrang humble lang. 'Di ba? Yung mga uplines natin. Walang ituturong mali yan. Kaya dapat all out ka. Mag-submit ka talaga. 'Di ba? Ibigay mo yung best mo. Bigay mo lahat. Makinig ka, magtiwala ka, 'di ba? Loyalty mo nandyan, pagmamahal mo nandyan, cooperate ka sa grupo mo, yes up ka lang. Pangalawa, yun yung una, yes upline. 'Di ba? Napaka-importante niyan, yes upline na yan. Huwag mong maliitin yan, bakit? Daming yumaman diyan. Diba? Yes upline. Pangalawa, trainings. Trainings talaga, bakbakin mo yung sarili mo sa training. Huwag kang tamarin mag-train.
May mga libreng training, may mga bayad na training like Body and Soul, di ba? May mga participation pay yan. Attend ka dyan. Lahat ng training attinan mo. Kasi ang pinaka-importanting training, alam mo kung ano, yung training na wala ka. Kaya dapat lahat ng training attinan mo. Di ba? Walang palya yan. Attinan mo. Available ka, hanapan mo ng oras. Training ka. Kasi kahit kami nagti-training, convention, always present kami dyan. Perfect mind setting, nandyan ako dyan. Body and Soul, nandyan din ako. Taps, nandyan din ako. One Mind One, nandyan din ako. Walang sawa. Ilang taon na kaming nagti-training dyan. Training kami ng training. Bakit? Gusto naming ma-refresh eh. Gusto naming makarinig ng kakaiba. Gusto naming matuto. Kasi bakit? Life is never wala siyang katapusang leksyon. Yan yung buhay natin. Diba? If you stop learning, you stop earning. Wala na, end of the story na kapag ayaw mo nang matuto. Okay? So, yun yung pangalawa. Pangatlo, kailangan mong i-shoot yung multiple accounts mo. Importante po yan, guys. Multiple accounts. Yung maliitin yan. Huwag mong tingnan yung ilalabas mo dyan. Tingnan mo yung million. Imaginein mo, isang account, 450,000. Ay kung i-times mo ng 15, that is 6.75 million. Every month. Kung hindi man ngayong taon, hindi man 5 years from now, hindi man 10 years from now, at least onwards dun, 6.75 million ka. Ako nga kahit 3 million, 2 million a month lang, okay na eh. 'Di ba? Kahit kalahating million, okay na eh. Kaso maximum income, ganun. Binary income pa lang yun, guys ah. Hindi pa kasama yung dun. Hindi pa kasama yung unilevel dun at saka income. Ang daming ways of earning ng uno. Okay, so yun, decide, is upline, 'di ba? Trainings, multiple accounts, 'di ba? Pang-apat is kailangan attend ka ng Body and Soul. Kung meron kayo nun, 'di ba? Sa mga pinaka-importante, yung mga mahalagang training, 'di ba? Attend ka doon. Tapos, siyempre last mag-hit ka palagi ng awards. Awards, guys. Napaka-importante po ng awards. Napansin niyo naman kanina sa akin, 'di ba? Or kahit sinong successful, 'di ba? Awards talaga. Awards talaga kami, naka-focus talaga kami sa awards, guys. Talagang talagang may goal talaga kami every week, every month, 'di ba? Every quarter. Meron kaming plano diyan. 'Di ba? Kasi pag na-hit mo yung awards na 'yan, for example, na-hit mo yung top earner consistent, may maipong kang pera, kumikita ka. Pag nag-international ka, mas malaki. Kaya ako nga, ang goal ko nga, mag-top 1 din ng buong uno. Eh. Wala namang masama doon. Even up John Mel, gusto din namin lahat yan. Kayo din, dapat yun yung goal. 'Di ba? Kasi bakit? Gusto mong yumaman, nasa top 10 ng kayaman, ang limpak-limpak na pera talaga. Gusto mo talagang yumaman ng sobrang-sobra. Kayang-kaya yun. Taasan mo lang yung goal mo. Okay? At saka siyempre, pinakalas, dasal. Dasal, yan po. Kasi kahit gaano kakagaling, kapag walang basbas ni Lord yan, wala yan. Diba? Baliwala yung skills mo. Tandaan mo kung anong meron tayo ngayon, kay Lord yan lahat. Kaya dapat, huwag kang tumalikod sa Kanya. Magaguide ka niya ng tama pag lagi kang nakadikit sa Kanya. Tuturuan ka niya ng tama. Okay, so yun lang. Maraming salamat po sa lahat at sana marami po akong na-share sa inyong maganda at marami po kayong natutunan mula sa akin. Thank you po, John Mel. Sobrang pogi mo talaga, di ba? Diba? Sobrang thank you sa sa privilege na makapag-share sa grupo nyo. Diba? Isang malaking karangalan. Tsaka maraming salamat din, Coach Edmond, sa pag-intro sa akin. Diba? Bata mga pogi talaga yung Spartacus, no? Pogit magaganda talaga eh. Yan lang po guys. Maraming salamat po. Thank you po, John Mel. Ayun, so grabe, no? So maraming salamat po, Coach Wendell. Grabe, no? Sobrang dami po naming natutunan. Diba? And at the same time, for sure po lahat po kami na-inspire. Diba? And at the same time, na-motivate po. Especially mga nanonood sa Facebook Live. Okay, so grabe, no? So guys, okay lang ba? Mas maganda siguro mag-unmute tayo, no? Bigyan naman natin ng pasalamatan natin personally kahit na nasa Zoom lang si Coach Wendell. Maraming salamat, Sir Wendell. Salamat, Coach. Thank you, Sir Wendell. Welcome po sa lahat. Salamat Maraming din. salamat, Mentor Jane. Wendell.
Thank you, Coach Wendell. Loud and clear. Thank you so much ha. Grabe ka. Di mo talaga ako tinipid ha. Thank you, Thank you. Maraming salamat Thank you, sa'yo. Ap. Love you, Ap. Thank you, thank you. Bago ka umalis, picture muna tayo. Sige po, Ap. Yan. Ano po yung sign nyo, Ap? Power 4 tayo, ganito. Sige po, Ap. Okay? 1. On cam po tayo lahat, guys. 1, 2. One more. Okay, 1, 2. Thank you so much, Wendell. Bawi ako sa'yo, Grabe ka. Thank you din, Ap. Grabe. Thank you, Ap. Thank you, Ap. Privilege. Salamat, Coach Chen. So grabe, no? So another successful gathering na naman, no? Tama. And at the same time, syempre, so nakaka-motivate, tama po ba? Diba yung mga bagay na shinare ni Coach Wendell, and at the same time syempre yung pagbabago na nangyari din sa buhay niya. Kasi imagine mo, 'di ba, for sure syempre sa barko, 'di ba, tama po ba? So malaki na rin ang kinikita, pero imagine mo, 'di ba, na gawin niya tong negosyo natin. So imagine mo, 'di ba, sobrang nakaka-motivate, nakaka-inspire. Kasi again, sa negosyo po kasi na ginagawa po natin, hindi po fixed income, tama po ba? Sa negosyo pong ginagawa natin, hindi lang din siya pang extra income. Given, siyempre, extra income kita ka din, pero extraordinary income po kasi pwede natin kitain din dito. Diba? And at the same time, siyempre, so, kaya that's the reason na marami tayong makasama dito na iba-ibang background, diba? Meron tayong kasama, kagaya ni Coach Window, diba, si Fairer, diba, na kahit alam mo, sobrang busy kasi alam ko yan, so marami tayong makasama dito naman si Fairer yan, si Sir Chris, diba, na imagine mo, alam ko na sobrang busy and hirap din talaga, hindi siya madali. Tama po ba? Lalo na siyempre yung mismo sacrifice na di mo makasama yung family mo. Diba? So yung mga bagay na shinare ni Coach Wendell, so apply po natin. And at the same time, isa po yung sa patunay, diba, talaga na yung pagbabago ng buhay na dito sa ating negosyong ginagawa, especially sa ating Sabers Power for System, is totoo. Kasi imagine mag-grand mentor na nga lang natin diba? So kung ano yung future natin, nakikita natin malinaw na sa ngayon pa lang. Kaya nga kailang po, so magtulungan po tayo, and at the same time, syempre, so magpag-guide po tayo lagi sa mga direct sponsors po natin, mentors and coaches po natin. Okay, so wala po silang iturong mali. And at the same time, syempre, yung sistema natin gawa na. Susundan na lang po natin. Okay ba yun?